Blessed greetings from One Spirit Church. Experience spiritual growth and inspiration with our weekly sermon. Praise the Lord. Hallelujah. Mga kapatid, kamusta ang lahat, ang bawat isa? All is well. All is well. Alam mo mga kapatid, ganito, magbibigay muna ako ng preliminaries. Alam nyo, itong aral ko ngayon, supposedly, hindi po ito. Sapagkat, in fact, nakausap ko nga po si Sister Alisa. Natanong niya ako in advance. Alam mo kasi minsan si Sister Alisa, minsan nag-i-inquire sa akin yan. Minsan ako naman, masasobra kong daldal minsan. Habang ako'y nagkakarap ng aking aral, nababanggit ko na, wala naman dapat itago. Sapagkat yan naman bukas naman yan sa lahat ng kapatiran. At hindi ko pa natatapos. Ang ituturo ko po sana is about tithing, about fasting, and prayer. Tatlo kagad, sabay-sabay. And nagulat ako, I was surprised. Siguro mga Wednesday, Thursday yata yun. Nabago yung aral ko. When I was preparing the teaching, may sumagitsit sa akin. Noong una, iniisip ko, baka ito lamang para bang in passing, dumaan lang sa aking isip, pero hindi. Talagang ako'y sumasagit po siya ng mga ilang araw. Kaya nga po nagawa po ito, medyo late na nga po. Pero glory be to God at ako'y natapos ko po itong aral na ito. Ito po'y medyo may kahabaan, pero ito po'y napaiksi ko. Very interesting po ito sapagkat ito po ay nagaganap po sa ating pong sa mundo na ating pong ginagalawan. At ito'y may kaugnayan po sa okultismo. Alam mo po mga kapatid, bihira po ang mga mangangaral na nagtuturo po nito sapagkat they are so afraid of delving with this subject matter sapagkat ito po ay may battle in the spirit. Kaya nga po mga kapatid, bago pa lamang magsimula tayo, marami na obstruction, interference na nagaganap bago po maibabay po ito. Sapagkat pipigilin po talaga ng kaaway ito sapagkat ito lang po kasi yung kanyang kaparaanan upang siya ay magkaroon ng foothold sa bawat isa sa atin. Sapagkat tayo po yung mga Kristiyano na po mga kapatid. Tayo po ay tumanggap na po sa Panginoon Kristo. At dahil sa pagkakatanggap natin sa Panginoon Kristo, ang lahat po ng sumpa, tayo po ay pinatawad, tayo po ay pinalaya, at tayo po ay may karapatan pong matawag na anak ng Diyos at meron po tayong salvation. Inaasahan pong assured salvation mga kapatid, provided na tayo lang po ay magiging faithful until the end. Kaya mga kapatid, ang kaaway, lalong siyang nagpupursige na maagaw ang bawat isa sa atin. Sapagkat tayo po ay anak ng Diyos. Tayo po ay pinili ng Diyos. Kaya po gagawa po talaga ang kaaway ng lahat ng kaparaanan upang makapasok siya sa ating buhay at tayo po'y agawin sa Panginoon Diyos. Kaya ito po, ibinababa po natin ito sapagkat baka, unknowingly, unintentionally, hindi po natin namamalayan na tayo po'y nakakalabag na po sa Panginoon Diyos. At tayo po'y nagkakaroon na po ng partisipasyon sa okultismo o witchcraft. Ito po, ituturo po natin to. At sa awa ng Panginoon Diyos, payagan po akong maituro ko po ito ng maluwalhati at may kapangyarihan upang ang bawat isa sa atin ay magising na po sa katotohanan na may mga bagay na ipinagbabawal ang Panginoon Diyos. Kagaya po na nasabi po ng kapatid na Noli, bawal po ang mga rebulto. Kinamumuhian po ng Diyos natin yan. At hindi lang po yan. Marami po mamaya bababa po ang mga sita sa Biblia na ayaw ng Diyos sa anong pang-uri ng witchcraft o occultismo. Nagagalit talaga ang Diyos dyan. Kaya lalayo po tayo dyan mga kapatid. Sapagkat the moment na tayo po ay nagkaroon po ng participation dyan, direct or indirect mga kapatid, the enemy will have a foothold. At pag nagkaroon po ng foothold ng enemy, yun po ang nakakatakot doon. Sapagkat dahan-dahan po, it will consume us. At darating ang panahon, manlalamig ka sa Diyos, at tuluyan ka ng lalayo, tatalikod at magugumon sa kasalanan. Kaya dapat lang pong we have to be on guard mga kapatid. Na dapat po nating matyagan po ang ating mga lakad. Kung tayo pa ay nakakalugod sa Diyos o hindi na tayo nakakalugod sa Diyos. Ngayon, bago po simulan po itong aral tungkol sa occultismo o witchcraft na ipinagbabawal ng Panginoon Diyos. Ano po dapat nating tandaan mga kapatid bilang isang Kristiyano? Mga kapatid, nung tayo po ay nabautismuhan at tumanggap sa Panginoon Kristo, tayo po ay naging righteous in the eyes of God. At tayo po ay naging anak ng Diyos. At tayo po ay may proteksyon ng Panginoon Diyos. Kaya nga po mga kapatid, ang nakapagtataka po sa kabila ng pangako ng Panginoon Diyos sa atin, bakit tayo nagdududa? Bakit pa tayo kumukonsulta? Bakit pa tayo kailangan pa natin ng mga pampaswerte? Bakit pa tayo may kinatatakutan ng mga duwende? Bakit tayo kailangan pa maglagay ng mga gamit o mga object na pampaswerte, pampa-attract ng swerte?
Bakit? Sapagkat mga kapatid, the moment mga kapatid that we are entertaining these things, it goes to show mga kapatid na tayo po ay nagdududa. There is doubt. There is anxiety. And there is fear. Lalo na yung mga gumagamit po ng anting-anting, talisman, at kung ano-ano po pong bagay na ginagawa na hindi naman po nakapaloob sa Biblia. Nakapaloob po sa tradisyon, pamahiin. Mga kapatid, sino pa po dito ang naniniwala sa mga pamahiin? Matanong ko lang po. Siyempre, walang aamin. Pero titiyakin ko mga kapatid, one way or another, meron pa rin tayong mga pamahiin na ating pong sinusunod. Yung mga nakuha pa natin sa matatanda. Alam niyo po yung mga pamahiin mga kapatid, it is international and domestic. Nagkomingle na lang po yan. Kaya mapapansin niyo po yung mga pamahiin natin, hindi naman lahat yan galing sa mga originated from the Philippines. Marami po dyan galing po sa ibang bansa. At alam niyo po mga kapatid, yan ay isang form of occultism. It's witchcraft. Dahil ang isang Kristiyano mga kapatid, hindi po natatakot. Ito ba mga kapatid, bago ko po ituro ito, bibigay lang po ako sa inyong guideline. Kasi po mga kapatid, gusto ko bago ko ibaba po itong aral tungkol sa occultism at witchcraft, kailangan po mga kapatid, malaman po natin ang identity ng bawat isa sa atin. Sino ba talaga tayo? Mga kapatid, simula nang tayo tinanggap natin ang Panginoon Kristo, we have dominion over the enemy. Amen? Hindi po tayo natatakot sa kaaway. Siya ang matakot sa atin. Siya ang lumayo sa atin. Sapagkat, mga kapatid, tayo anak ng Diyos. Dapat siyang lumayo sa atin. Dapat siya hindi niya tayo gambalain. Ang problema, mga kapatid, naiintindihan ba natin ang ating authority? Nai-exercise ba natin ang ating authority? Ito, babasahin ko, mga kapatid. Kapatid, paki-flash lang sa screen ito sa Lucas 10:19. Lucas 10:19. Kailangan po malaman natin ang ating authority binigay sa atin ng Panginoong Hesus Kristo. Kaya mga kapatid, I pray and hope that you will bear with me. May kainitan po, pero mainit din po itong topic na ito. And this is very interesting. Hindi po kayo maboboard dito. Tatiyakin ko po bago matapos ito, mga kapatid, marami po kayong maiintindihan at matututunan. Sa Lucas 10:19. Ito po ang sinasabi. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tapakan ng mga ahas at mga alakdan at ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makakapanakit sa inyo. Amen. Mga kapatid, binigyan tayo ng authority ng Panginoong Kristo to trample upon serpents and scorpions. Pag sinabing trample, inapakan, mas mababa sa atin. Alam niyo ba ang simbolismo po ng ahas, si Satanas. At ano pong sinasabi rito? Binigyan tayo ng authority to trample upon serpents and scorpions. Alam mo ba yung scorpions, isa rin pong, pagpapakilala din po kay Satanas yan. Ano po yan? It reflects deceit, mga gawaing with malice, ill will, anything that has something to do with darkness. And dahil po sa kapangyarihan binigay sa atin ng Panginoon Kristo, we can trample upon the enemy. So ang tanong mga kapatid, yan po bang authority ibinigay ng Panginoon Kristo? Ine-exercise po natin? Sagot po mga kapatid, are we exercising this authority? Amen. Kung amen, amen dapat mga kapatid. Amen. Sapagkat lahat po ng mga gawa po ng hindi maganda, lahat ng hindi magaganda galing sa kaawayan. At lahat ng mabubuti galing sa Diyos. At pag kami hindi magandang pangyari, dapat po i-exercise natin itong authority. Diyan papasok ang declaration. We invoke this authority in the mighty name of Jesus. We can trample upon serpents and scorpions. Po mga kapatid. Kaya wag po tayo matatakot. Hindi po tayo natin kinatatakutan ng kaaway. Hindi po natin kinatatakutan ng mga trahedya na nakikita natin sa paligid. Earthquake, famine, distress. Hindi po tayo natatakot yan dahil yan po'y gawa ng kaaway. Hindi po magagalaw ang isang Kristiyano. Hindi po magagalaw ang isang tunay na lingkod ng Diyos. Tandaan nyo, mga kapatid, we have authority over the enemy. So therefore, wala ho dapat natatakutan tayo mga kapatid. At hindi na po tayo tumitingin-tingin pa sa iba, kundi sa Diyos lamang. Diyos lamang tayo aasa. Amen? Ngayon mga kapatid, alam nyo kasi mga kapatid, ang labanan po kasi is spiritual. This is not a battle of the flesh or in the flesh. Basahin po natin mga kapatid. Sige, ako na babasahin to. Pagkat may mas malalim akong ipapapost. Sabi po sa Ephesians 6:12, pakinggan po natin. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of the dark world, and against the spiritual forces of evil
in the heavenly realms. Mga kapatid, matindi ang labanan. Hindi po pala sa flesh, kundi sa spirit. At ang kalaban po natin talaga, si Satan at ang kanyang minion. Ngayon, paano po natin paglalabanan? Kaya na sinabi ko sa iyo kanina, we have authority to trample over the enemy. So, hindi dapat tayo natatakot dito. May labanan, pero we have dominion. We can trample upon the enemy because we were given authority. Ngayon, bukod dun sa authority ibinigay ng Panginoon Kristo, mga kapatid, ano po ang pangako ng Panginoon Kristong tayo yung magwawagi? Kasi baka sabihin nyo, attorney, ang dali pong sabihin, we are victorious. We were given authority. But what is our assurance in the Bible that this is confirmed that we will be victorious? Sige po mga kapatid, pakilagay lang po sa screen. Colossus 2.15. Colossus 2.15. Colossians 2.15. Pakinggan mga kapatid. Colossus 2.15. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, kaya there is power in the cross. There is power in the death and resurrection of Jesus Christ. Nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Yan po yung tinutukoy ko kaninang, for we battle not against flesh and blood, but against rulers, authorities. Yan pong rulers, authorities, hindi po pamahalan yan. May pamahalan po kasi ang demonyo. Meron po kasi ang Satan's realm. Katunayan, ang bawat bansa, meron po inassign ng demonyo dyan na demonic entity na siya ang nag-govern. Kagaya po sa Great Britain, ano pong spirit ang meron doon? Luciferian spirit. Kagaya po sa Amerika, andyan po yung, meron pong hindi ko na po magbabanggitin mga kapangalan nila, meron pong itinalaga dyan. At sa bawat pamilya, lalong-lalo na't hindi kumikilala sa Panginoon, may itinalagang diablo dyan na authority sa inyong lineage. Kaya nga, the moment na inaccept si Jesus Christ, napuputol po yun, mga kapatid. So ito po ang sinasabi rito, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Hiniya ng Lord. Hiniya ng Lord yung mga yan. Panalo na nga, panalo ng Panginoon eh. At panalo din ang kanyang mga lingkod. All we have to do is to accept this authority and exercise this authority, mga kapatid. Panalo na po tayo. Kaya hindi po tayo natatakot sa mga gawa ng kaaway. Bakit? Bakit tayo hindi matatakot? Basahin po natin mga kapatid sa Isaiah 54:17. Basahin po natin. Bakit hindi tayo matatakot? Gayong tinanggap na natin itong authority ito, ini-exercise natin. Bakit tayo, ano po ang confirmation apart from this? Na hindi po tayo magagalaw ng kaaway. Sige po. Isaiah 54:17. Ngunit mula ngayon, wala nang sandatang gagamitin laban sa iyo. At masasagot mo ang anumang ibinibintang sa iyo. Ang mga lingkod ko'y aking ipagtatanggol at sila'y bibigyan ng pagtatagumpay. Ito ang sabi ni Yahweh. Confirmed, mga kapatid. Victory is ours. Victory, mga kapatid. Kaya nga, mga kapatid, sabi po sa Epeso, kaya nga mga kapatid, huwag po nating hahayaan tayo po'y matatakot, magdududa. Huwag po nating hahayaan po, mga kapatid, na tayo po ay magkaroon po tayo ng agam-agam kung tayo po'y karapat-dapat sa Panginoon pa. Kasi ang kaaway is accuser. Gusto po ng kaaway mag-create sa atin ng doubt, suspicion na tayo po hindi katanggap-tanggap sa Panginoon. Bakit? Bakit gusto ng kaaway ilagay sa utak natin yan na tayo hindi karapat-dapat sa Diyos? Magkaroon tayo ng duda, katatakutan. Bakit? Bakit gustong ipasok sa atin ng kaaway yan? Mga kapatid, upang hindi natin tanggapin ang authority ito, upang hindi natin ma-exercise yung authority na ibinigay ng ating Panginoon, upang to trample upon the serpents and scorpions. Kaya nga mga kapatid, tatandaan niyo po, hindi po makikita sa isang Kristiyano na tayo po'y natatakot. Hindi po makikita sa isang Kristiyano na tayo nagdududa. Hindi po makikita yan mga kapatid. Bakit mga kapatid? Bakit? Sabi sa Epeso, pakilagay kapatid, Epeso 4:27. Bakit ko po binababa muna to mga kapatid? I am just laying down the foundation. Dahil pag binaba ko na po yung aral dito, hindi po kayo matatakot. Kasi ang occultism at witchcraft, sa ordinaryong tao, nakakatakot yan. Para makakaiba. Wala nga ako nagde-dare niyan eh. Dahil takot ang mga pastor magturo niyan. Kaya nga ibinababa ko na hindi ko tayo matatakot. Katunayan, i-expose pa nga natin eh. Baba po natin. Epeso 4:27. Huwag niyong bigyan ng pagkakataon ng dyablo. Amen mga kapatid. Kaya nga ini-emphasize ko, walang matatakot, walang magdududa sa kapangyarihan ng Panginoon. Walang magdududa. Do not give the enemy a foothold on your life. Amen. At ito mga kapatid,
Tuloy natin sa Santiago 4:7. Santiago 4:7. Bakit? Bakit kailangang ibaba ko itong Santiago 4:7? Sapagkat ang ating pong aral is may kaugnayan po sa pakikipagdigma sa spiritual realm po ito, sa kaaway. Kaya kailangan ibaba po ito. Sa Santiago 4:7, ito sinasabi, kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos, labanan ninyo ang dyablo at lalayon kayo nito. Ano mapapansin natin mga kapatid sa Santiago 4:7? Dalawa ho ang password po dyan. Number 1, pasakop, submit. Submit to the power of God. Diba? Sabi ko kanina, we were given authority to trample upon snakes and scorpions. Pero mga kapatid, kailangan po tayong magpasakop. Obedience to God. At pag sinabing obedience to God, mga kapatid, hindi lang po yan yung sunod ka lang na sunod. Kailangan mga kapatid, nandun yung genuineness. Baka sumusunod ka lang, pero mga kapatid, duda ka pa rin. Hindi mga kapatid. Aside from the fact na obedient ka in following God, but also, there has to be a renewal of mind. Dapat ang ating pananaw that we have dominion over the powers of the darkness. Kaya nga nakalagay ito, submit to the power of God. At ano sumunod? Hindi po tayo nakatayo lang. Labanan ninyo ang dyablo. Labanan. Hindi po sinabing tayo tumakbo. Wala akong nasasabing tumakbo tayo. Lalabanan natin ang dyablo. And he will resist. He will flee. Rather, he will flee. Lalayon po kayo. The moment na nagpasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos, at linabanan yung kaaway, he will flee. Lalayuan ko yung mga kapatid. Ngayon, anong ginagawa ng kaaway para hindi natin ma-exercise ito? Iikulkul sa ating isip that we are not deserving of this authority. Iikulkul pa rin sa utak natin na tayo po ay marami nagawang kasalanan and therefore I am not acceptable in the sight of God. Tandaan nyo mga kapatid, when we confess upon the Lord, all of our sins mga kapatid, pinatawad na tayo ng Panginoon. Ano pang grabing ginawa natin mga kapatid, pinatawad na tayo ng Panginoon. At kung merong magsasabi sa inyo mga kapatid na hindi ka karapat dapat sa Panginoon, sa dami ng atraso mo, mga kapatid, demonyo yun. Sapagkat ang isang Kristiyanong tumanggap na sa Panginoon Kristo, there is a renewal of the mind. So basahin po natin mga kapatid, ito pong renewal of the mind. Kapatid. Sa Roma 12:2. Kapatid, Roma 12:2. Huwag kayong makikiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. May babaguhin sa ating isip. Kaya ngayon sinasabi ko sa iyo, sabi ni Kristo, do not be uncertain of what will happen tomorrow. Do not be anxious about what you will eat, what you will wear. Do not be afraid. Ang gusto kasi ng Panginoon, magkaroon tayo ng renewal in the spirit. Hindi na po tayo matatakot, magiging anxious, uncertain sa buhay na ito. Because nanalo na tayo mga kapatid, napagtagumpayan na natin. Ngayon mga kapatid, last, bago natin umpisahan, ito po yung sinasabi ng Panginoon sa pangalawang Timoteo 1:7. May kaugnayan po ito sa renewal of the mind. Kasi mga kapatid, hindi po na nagiging topic po ito, naiiwasan po ito. Turo lang ng turo ng turo. Pero hindi nalalaman nung nagtuturo na ang isang kapatid may labanan sa isip. May duda, paglabas ng church, iba na naman ang isip. Kaya nga ini-emphasize ko yung renewal of the mind. Hindi na dapat tayo nagkakaroon ng duda. Hindi na tayo dapat nadidepress. Hindi na tayo dapat nagkakaroon ng katatakutan. Renewed mind. Kaya basahin po natin. Yan. Sabi po rito sa pangalawang Timoteo 1:7. Sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kung hindi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. In fact, pagbabasahin po natin to sa English, sabi po rito, for God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. Sound mind, mga kapatid. Iba po sa English, yung pong sound mind na yun, mga kapatid, it involves renewal of the spirit. Kaya ini-emphasize po ito, kasi the moment, mga kapatid, na pumasok na po itong katatakutan, duda, mga kapatid, nagkakaroon ng foothold ng kaaway. Kaya mga kapatid, ngayong naibaba ko na po ito, we are now ready. So mga kapatid, tayo po may renewal of the spirit na, mga kapatid. Renewal of the mind, rather. At tayo po ay naniniwala sa authority yung binigay ng Panginoon. Amen po ba? At kaya natin i-exercise ang ating authority na meron tayong dominion over the forces of the darkness. Amen? Amen. Sige po, simulan na po natin. Bago ko po simulan, mga kapatid, sabayan niyo po ako sa isang maiksing panalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama, salamat po. Binigyan niyo po kami ng oportunidad na magsama-sama at magtipon, mga Panginoon namin Diyos, upang sambahin ninyong banal na pangalan.
papurihan kayo, awitan kayo, Panginoon. Salamat po, Panginoon namin Diyos. Patawarin mo po kami, Panginoon namin Diyos, sa aming nagawang kasalanan. Kung meron man pong sa aming bumabagabag, mga nagawa pong hindi karapat-tapos yung Lord, we pray in the mighty name of Jesus, Lord, patawarin niyo po ang bawat isa sa atin. At Panginoon namin Diyos, mag-aaral po kami ng yung banal na salita. Malalim po itong aral na ito. Tunay po, Lord, na marami pong mga distraction. Bago pa man kami dumating dito, pinipigil pong aral na ito at even during the worship, meron pong gawa ang kaaway, ngunit hindi po siya nagtagumpay. At naniniwala po kami, Lord, na wala pong magtatagumpay na gawa ng kaaway. Kayo po ang mananaig. You will be victorious, Lord God. That's why we pray, O Lord, in the mighty name of Jesus, Lord, bantayan niyo po ang lugar na ito, protekto ng bawat isa, ng inyo pong mga banal na anghel, at Ama namin Diyos, we pray na wala pong distraction at ang lahat po ay makikinig. Bukas po ang kanilang isip at ang kanilang damdamin at ang kanilang tainga na maintindihan mo po nila ang ibababa niyong mensahe ngayong araw na ito at ito po ay maging gabay nila upang maluwalhati ang inyong banal na pangalan at kami po ay makaiwas po sa mga gawang hindi kalugod-lugod sa inyo. Marami po salamat, Panginoon namin Diyos. Bigyan mo rin po ang magtuturo ngayong Panginoon namin Diyos ng wisdom. And I pray to the Holy Spirit that He will be the one to speak and not me. That I will be used as His vessel to convey your message today, O Lord. In the mighty name of Jesus and by the fellowship of the Holy Spirit. Amen. Amen. Sige po. Occultism. So ang key scripture natin mga kapatid is Ephesians 5:11. Ito po sinasabi. Take no part in the unfruitful works of darkness, but instead expose them. Napaiksi lang po mga kapatid pero napakalalim po ito. Take no part. Wala ho tayo dapat partisipasyon. Hindi po tayo nakikipamatok sa mga gawa ng darkness, gawa ng mga kaaway. Lahat ng uri ng gawa ng kaaway, layuan po natin ito. Iwasan natin. Wala po dapat makitaan sa bawat isa sa atin na tayo po ay involved directly or indirectly sa gawa ng mga kaaway. At katunayan, dapat po natin expose. Kaya nga po natin ibinababa ito because kailangan pong malaman ng bawat isa. Kung baka hindi akala natin okay na, Kristiyano na, pero nakakalabag pala tayo sa Panginoon. Dahil katulad ng sinasabi po ng kapatid na Noli, bawal po idolatry, alam po ng bawat isa, pero hindi natin alam, meron pa po palang mas malalapang nagagawa tayo, which is witchcraft and occultism. Equivalent lang po yan sa idolatry. Mamaya ituturo ko pa yun. Bakit equivalent lang po yan? Tuloy po natin kapatid. Ngayon, what is occult? The occult, it comes from the Latin word, occultus. Ang ibig sabihin, hidden, secret. It is a category of esoteric. Take note esoteric. Mysterious po yan. Pag sinabi esoteric, hidden. Or supernatural beliefs. Kaya nga po ako, natatakot ako, nagagamit ng salitang supernatural Sapagkat we have to delineate between supernatural na galing sa Panginoon at galing sa Diablo. And practices which generally fall outside the scope of organized religion and science. In other words, mga kapatid, walang kaugnayan po ito sa religion. Wala pong kaugnayan po itong occultismo sa katunayan, mga kapatid, in terms language. This is from the other side. This is from the other side. Kahit ano pang nomenclature, kahit ano pang katawagan yan, white, gray, mix, it's all the same. This is occultism. Nasa kabila, nasa darkness yan. Katunayan, sa salita pala sa origin pa lang niya, hidden, secret. There's nothing hidden or secret to God. Talagang the Lord shines upon us all. Katunayan, gusto nga ng Lord, nagdiningning nga tayo sa mundo. Pero ito, kabaligtaran. Nasa kadiliman, dilim, tinatago. Tuloy natin. Encompassing phenomena involving a hidden or secret agency, such as magic and mysticism. It can also refer to paranormal ideas such as extrasensory perception, yung mga sixth sense, yung mga psychic ability, telekinesis, nakakakita. Kaya nga, we need to study kung ano po ang prophecy, kung galing sa Diyos o kung galing sa kabila. Sapagkat bakit ko po kailangang ibaba po itong salitang yan? Meron po kasing pag ang prophecy po kasi hindi natupad, hindi sa Diyos yun, mga kapatid. Dahil ang prophecy sa Panginoon natutupad. Ano po ang aking basihan doon, mga kapatid? Sige. Kasi, alam niyo mga kapatid, tayo po ay
naging ano po natin what you call this, yung tayo'y nasanay po sa dating church, puro prophecy. Pero mga kapatid, the moment na hindi naman nagkakatutuyo, hindi po sa Panginoon yun. Basahin po natin mga kapatid. Ito, basahin ko na. Sa Deuteronomy 18:22, ito po sinasabi. If a prophet's prediction doesn't come true, the Lord did not speak it. Kaya ingat po tayo sa mga nagbababa. Pag hindi po nangyari yon, hindi sa Diyos yon. Kapag nangyari, tanong, sa Diyos pa ba? Pero meron pa rin meron pa rin hong reservation yun sapagkat test the spirit dahil even the devil can transform into an angel of light. So ingat po tayo mga kapatid. Tuloy po natin mga kapatid yung aral. Next slide po. Now, there are 3 characteristics of the occult. 3. Unang-una, it deals with things secret or hidden. Doon pa lang mga kapatid sa unang karakteristik pa lamang ng occultismo, alam mo na kagad na hindi sa Diyos to Dahil sekreto, tago. Ano tinatago? Ayaw malaman? Bakit ayaw malaman? Kasi nga, pag nalaman natin ang katotohanan na galing sa demonyo ito, matatakot tayo. Lalayuan natin. Kaya gusto nila merong air of mystery. Kaya nga kita nyo mga kapatid, minsan may magbibiro sa inyo. Gusto mo, tignan ko ang future mo. Tayo naman, kakagat-kagad. Hindi nga, kaya mo makakita sa future. Diba? Tapatan tayo mga kapatid, pagka tatanungin ka sa future, gustong-gusto natin yun. Makakapagka-boyfriend ka ba? Yayaman ka ba? Gustong-gusto natin yung mga kapatid. Swertihin ka ba itong taon na to? Meron ganun tayo, meron tayong inclination. May inkling tayo na gusto nating malaman ang future. Alam niyo mga kapatid, bakit natin gustong malaman ang future? Bakit? Kasi hindi tayo nagtitiwala sa Diyos Kaya nga na tayo nagtatanong Kasi kung tayo naniniwala talaga sa Panginoon Diyos na tayo ibibigay sa atin ng lahat ng mabubuti, mga kapatid, we have to be contented. And we have to be patient to God. Kasi pagka tayo'y naku-curious sa future natin, mga kapatid, ibig sabihin lang, nagdududa ka. Kung talagang gagampanin nga ng Diyos ang iyong mga gusto sa buhay. So, mga kapatid, dyan pa lang, secret, hidden. Mga kapatid, red flag na kagad ito, na ito'y sa kabila. Bakit? Ano po sinasabi po, mga kapatid? Kay Lord kasi, in contrast, sabi po, si Jesus kasi is the truth. Siya ay katotohanan. He does not want it concealed or hidden. There was nothing hidden or secret about Jesus or His gospel. We shine His light through our good deeds and not hide it under a bowl. Amen, mga kapatid? Ano po ang basihan? Sa John 14:6, ito po sinasabi, I am the way, the truth, and the life. At sinasabi naman sa Matthew 5:16, let your light so shine before men. In other words, si Lord Jesus Christ, in-emphasize ito, let the light of Jesus Christ shine upon all men. Pero doon sa occultismo, patago, hidden, secret. Pero kay Lord, siya ang katotohanan at ang ilaw, dapat i-shower niya upon all men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. In other words, sa heavenly realm, exposed as contradistinguished sa occultismo, tago. Next slide, kapatid. Pangalawa, it deals with operations or events that seem to depend on human powers that go beyond the 5 senses. So, merong partially, may participation yung tao. Dahil daw sa ang tao, may kapangyarihan din yung tinatawag na 6 sense. Kasi tayo, may 5 senses lang Diba? Yung, sino magagaling dito sa mga elementary? Yung odor, sight, diba? 5 lang po yun, di ba mga kapatid? Merong ika-6, yung sinasabi ng mga paranormal, yung 6 sense, na nakaka-detect ka daw ng mangyayari, nakokontrol mo yung object. So, sinasabi sa occultismo na ang tao partly, meron din siyang contribution, meron din siyang kapangyarihan in the form of 6 sense. Now, ikatlo, it deals with the supernatural, the presence of a guiding spirit or demonic forces. Ngayon, mapapansin mo dito sa explanation. Iba-iba po kasi ang chinek ko po yan sa Webster, sa Encyclopedia, at kung sa ano-ano po. Alam nyo, may term pa nga ginamit dyan angelic Kaya lang tinanggal ko yung angelic kasi hindi ako conforme doon. Kasi pag sinabing angel, kay Lord yun. So, yung guiding spirit, doubtful tayo doon. Anong klaseng guiding spirit? So, yan ang mas preferred na ginamit ko. Guiding spirit or demonic forces. So, itong occultismo, it deals with the supernatural. Beyond the natural. Beyond the normal. Yan lang po kasi ibig sabihin ng supernatural. Beyond the normal, beyond the natural. At there is a presence of a guiding spirit or demonic forces. So clear cut mga kapatid, kahit na ano pang pagtatago, kahit ano pang fasad ng
occultismong ito, kung ano pong bagay na ito mamaya, isa-isahin ko po yan, ay ito po ay hindi sa Diyos. Kalaban po ng Diyos. Mga kapatid, ito ang tanong ngayon. Kung tayo, kasi bakit ko po ibinababa ito mga kapatid? Sapagkat maaring one way or another in the past, bago po tayo tumanggap sa Panginoon Kristo, tayo po'y nag-engage sa occultismo. Tama po ba? One way or another in the past. Ngayon po, bakit ibinababa ko po ngayon ito? Sapagkat marami po tayong kabataang nandito. Kailangan malaman ng mga kabataan na ang occultismo ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Ngayon, maganda habang maaga marinig ng mga kabataan na they have to avoid this. Sapagkat karumal-dumal sa harapan ng Diyos ang practice of occult and witchcraft. So, ito lang naman ang apat na tanong na maaari na magpapap sa mind natin pagdating sa occultism. Does it make us better? Does it make us love people more? Doon pa lang sa does it make us better? X na kagad eh. Number 2, does it make us love people more? Katunayan, hindi mo nga mamalikap, magiging makasarili ka nga dyan eh. Sapagkat pag once na you are so deeply ingrained na sa practice ng occultism at witchcraft, mga kapatid, nagiging solitary yan. Sapagkat may kapangyarihan ka eh. Nag-e-enjoy ka sa benefits nun eh. Nawawala ang pag-ibig sa kapwa no, mga kapatid. Diyan pa lang, talo na. Alam mo na hindi na kay Lord yan. Ikatlo, does it make us love God more? Definitely no. Dahil hindi naman God ang sineserve dyan eh. May entity na ating pong nire-recognize dyan na nagbibigay sa atin ng kapangyarihan, nagbibigay sa isang practitioner ng occultismo at witchcraft ng kapangyarihan. Pangapat, is it consistent with the teachings of the Bible? A definite. Next slide kapatid. Ano ang pinaka-primary na dahilan bakit tayo nagda-double in the occult? Bakit po tayo nagpa-participate kahit malamang hindi naman talaga seryoso, parang lalaro lang. Tandaan nyo mga kapatid, maglaro ka lang. You play around with or you double with the occult mga kapatid. That is already a participation. Kaya nga sabi ko kanina, I'm emphasizing unknowingly or knowingly that this is blasphemous in the eyes of God. Ano po ang primary reason? Marami pong dahilan. Pero kagaya na sabi ko kanina, nagdududa, anxious, pero ito po talaga ang pinakamabigat na dahilan bakit tayo nagkaka-interes sa occultismo, sa witchcraft, spiritual blindness. This is the main reason why so many people dabble in the occult and do not easily come out of these practices. Alam niyo, pagka nakapasok ka na sa occultismo at witchcraft, ang hirap pong umalis niyan. Tatapatin ko yung mga kapatid, it took me, I practice witchcraft. Ito, this is a living testimony. I have practiced witchcraft for so many years. Hindi lang ho dekada. Sapagkat I started witchcraft at the age of, kailan ba ako tinuruan ni Mami? Lola ko. Siguro first year high school. When I started practicing divination, alagay ko, baka nga mas early pa dun eh. Parang grade 6 nga o first year. At nagulat din ako because in my tender age, meron na talaga ako interest. At saka, what is surprising is, I even read the Bible at the time. Kaya nga alam mong it's an attack from the enemy. Gusto niyang guluhin ang utak ko para because of my tender age, hindi ko naman naiintindihan what is right and what is wrong. At wala akong guidance. Kaya nga po mga kapatid, we are encouraged to attend this kind of services, worship services. Bakit mga kapatid? Upang tayo po'y napapaalalahanan, nagagabayan. Hindi po naluklok po dito ang nagtuturo na just dahil gusto lang niya magturo. Mga kapatid, may dahilan po bakit po itinuturo ito. May dahilan po bakit ako naluklok dito sa pulpito upang magturo, upang pakainin ng salita ng Diyos ang mga Kristiyano. Kaya nga mga kapatid, kaya nga we are very careful. Bakit? Ayaw po naming malalabag ang salita ng Diyos. So, bakit ho may katotohanan napakahirap makatakas dyan? Sapagkat even if I tried the best of my effort to extricate myself from practice of divination. Kahit mga siguro several months, babalik din ako eh. Why? Power eh. Because of power. Iba ka eh. Nakikita mo agad yung future eh. Alam mo na lahat eh. Basang-basang mo ng mga tao. Nakita ko palang tao. Alam ko na agad yan. Kita ko na agad eh. Hindi po biro to mga kapatid. When I was practitioner in divination, noong una gumagamit pa ako ng mga tarot card, crystal ball, T-reading. Marami po yan. Mamaya, explain ko sa inyo kung ano-anong klase yan. Lahat na master ko yan. Numerology, palmistry, dreams, dream interpretation, everything. Mga kapatid, pakiramdam mo parang kang Superman. Pakiramdam mo above normal ka. Pakiramdam mo hindi ka kauri mo ng mga tao. Kaya nga sabi sa iyo, pagka nag-practice ka nito, hindi ka na
hindi mo namamahalin ng mga tao. Tingin mo sa mga tao inferior. You feel yourself as superior. Kasi hindi niya kaya. In fact, pag nagalit ako, mag-utter lang ako, may nangyayari. So, power. May kakaiba, yung beyond normal nga beyond the natural. Kaya mga kapatid, kaya ngayon pa lang sinasabihan ko ng mga kabataan, wag tayo magda-double with the occult because it is very hard to extricate yourself once na nalubog ka na dito. Once na na-expose ka. Because the serpent spirit, iikot po sa inyo yan. Binababa ko na sa inyo to. Pagdating sa deliverance, ang nag-practice ng divination, occultismo, ang pinakamahirap i-deliverance. Sapagkat ang tindi nung kapit ng serpent spirit. Kasi ang serpent spirit, yan po ang ruler, yan ho ang tawag ito, yan ang authority pagdating sa mga nag-double with divination and occult. Ang tigas nun. So ako, I myself, bago ako na-extricate yan, it took me so many times to be deliverance to be performed on my person. Katunayan, ang daming churches na bumanat sa akin ng deliverance. Hindi naman natatanggal lahat. Bumabalik din ako. Pero glory be to God, after 3 deliverances, nakawala na ako. And I am no longer practicing, hindi na po ako, hindi ko na, naisip pa rin siya in my mind. Siyempre, para ba nag-aral ka ng libro niya, natandaan mo, ngayon ginagamit ko na lang po to expose. Pero hindi na po para gamitin po, sapagkat bawal po yung mga kapatid. Tuloy po natin. Ito po. Ano po ang basihan ko? Bakit po bulag? Bulag ang mga tao kaya nagda-double with the occult. Sabi po sa pangalawang Korinto 4:4, the God of this age. Sino po yung the God of this age? Si Satanas. Has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ who is the image of God. So, binulag ni Satanas ang mga unbelievers. Kaya nga mga kapatid, mas marami po ang involved sa occultismo at witchcraft, yung mga hindi po tumatanggap sa Panginoon Kristo. Napakarami niyan. Kasi kagaya sinabi, they were blinded by the God of this age. Ngayon, ang Kristiyano ho ba, hindi ho ba kayang i-blind? Depende mga kapatid. Kung ikaw ay genuine Kristiyano. Kasi kung hindi ka naman genuine Kristiyano mga kapatid, hindi ka nagpapatuloy sa gawain at pananampalataya sa Panginoon, mga kapatid, mabablind ka rin. Baka wala kang kamalay-malay, nababiolate mo na pala ito. Kaya tutuloy natin. Next slide, kapatid. Now, ito na yung biblical basis ko. Bakit bawal na bawal po itong occultismo at witchcraft? Sa Levitico 19:31, ito po sinasabi, do not turn to mediums. Pag sinabi medium, mga manghuhula po yun sa Tagalog. Or seek out spiritism, tumatawag po ng mga patay. Nakikipag-usap sa patay. For you will be defiled by them. I am the Lord your God. Marurumihan kayo nun. Kayo yung mga nagpapahula, madudumihan kayo. Kasusok lamang kayo ng Diyos nun. Bakit? The moment mga kapatid na magpahula ka, mga kapatid, pumapayag ka na magkaroon ng authority at foothold ang enemy sa iyo. Kasi tanda mo mga kapatid, yung pong manghula, servants of the enemy yan. Vessel ng demonic spirits yan. Tapos pumapayag ka, naniniwala ka. Mga kapatid, natatransmit sa iyon. Didikit sa iyon. Kaya magugulat ka mga kapatid, parang pakaramdam mo, ang layo-layo sa iyo ng Diyos. Para bang may bagabag. The moment na nagpakonsulta ka. Kaya mga kapatid, wag po sanang masilayan sa atin na meron pa sa atin nagkukonsulta ng manghuhula at nagtatanong sa mga yumao nating mga namatay. Sundan pa ho sa Levitico 20:27. Men and women among you who act as mediums. Ito naman po patungkol sa nanguhula na ito. Nanguhula. Or who consult the spirits of the dead must be put to death by stoning. They are guilty of a capital offense. Ganun karumal-dumal sa Panginoon Diyos ito. Pinapapatay po ito noong unang panahon. Kaya nga kung ito ay nasa kapanahunan natin, na-apply ito, patay lahat sila. Pero dahil mga kapatid, the God of this age has blinded the unbelievers. Okay na. Hindi na, okay lang. Para pang nasa TV, YouTube, kalat-kalat. Normal na lang. Normal na lamang ang hula-hula. Pero alam niyo po ba, yung manood ka lamang ng telebisyon na may kaugnayan sa zodiac sign, mamaya tuturo ko pa yun. You are already violating. You are already under na ho kayo nung authority, kung anong pang spiritual, sinong espiritu ng kaaway doon. Bakit? Naniniwala ka eh. Dapat ang isang Kristiyano hindi ho naniniwala sa mga ganyang bagay. Tuloy po natin kapatid. Deuteronomy 18:10-14. Let no one, dapat walang makita sa inyo, among you who sacrifices their sons and daughter
in the fire. Bakit ano po yung who sacrifices their son or daughter in the fire? Siguro mga kapatid, lalo sa probinsya, meron po yung may mga bata iaalay sa apoy. Hindi po papatayin na. Marami po sa probinsya niyan. Tapos papaspasan ng mga manghihilot. Lalagyan ng pampausok yung tawag dito, insenso. Para ba lumayo daw yung mga bad spirit dahil bang nagkakasakit, dadalhin sa mga albularyo. Mga kapatid, yan po yung pag-aalay. Inaalay po yun mga kapatid. It's a form of sacrifice to the fire. Kaya bawal po yung mga kapatid. Kaya nga kung meron nakagawa po tayo, mamaya po mga kapatid, bago po matapos tayo, totally, magkakaroon po tayo ng deliverance po mamaya kapatid. Gusto ko i-confess ng bawat isa sa atin kung hindi pa nyo nakukonfess sa Panginoon. Kaya nga habang tayo nagtuturo, alalahanin nyo kung may nagawa kayong ganito. Sapagkat kapag hindi nyo po na i-confess sa Panginoon Diyos ito, nagkakaroon ng foothold ng kaaway. Kaya parang pakiramdam nyo, parang hindi pa rin ako hindi ko ma-fulfill yung aking pagiging Kristiyano sapagkat may unconfessing. Unconfessing yun. Nag-confess ka kay Lord, Lord, patawarin mo ako sa aking kasalanan. But be specific. Lalo na kung napakakarumal-dumal ang ginawa mo. Bakit? Kung ikaw nakapatay ng tao, syempre, hindi mo sasabihin, Lord, patawarin mo kasalanan ko. You will be very specific about the sin that you have committed. Dahil alam mo, mabigat. Lord, nakapatay po ako, patawarin niyo ako. Pero yung mga ibang bagay, hindi mo na pinapansin. Parang general lang. Ngayon, gusto ko lang pamuka sa bawat isa sa atin na ang paglabag nito capital offense. Sabi nga dito, kamatayan nga ang kapalit eh. So wala ho siyang pinagkaiba sa murder. The moment that you practice divination, you practice occultism, witchcraft, mga kapatid, this is a specific offense against the Almighty that we have to confess to God upang makatupad tayo mga kapatid. Hindi tayo ina-accuse ng enemy. Kailangan talaga i-confess natin yan. Tuloy natin. Who practices divination or sorcery, interprets omens, engages in witchcraft, or casts spells, or who is a medium or spiritist, or who consults the dead. Etong consults the dead, mga kapatid, ingat po tayo dito. Sapagkat meron po dito, baka meron pong masumpungan sa atin na nakikipag-usap pa tayo sa mga yumao natin. Mga kapatid, that is already consulting with the dead. Let us say, may namatay tayong lola, paborito natin. Kinakausap pa natin mga kapatid. That is already a violation of the law of God. That is already consulting the dead. Mamaya, tuturo ko sa inyo yung mga sitas. Bawal na bawal po yung mga kapatid. Diyos lang tayo. Wala nang iba. Anyone who does these things is detestable. Karumal-dumal sa mata ng Diyos. Because of these same detestable practices, the Lord your God will drive out those nations before you. You must, sabi kasi ng Lord, you must be blameless before the Lord your God. The nations you will dispossess, listen to those who practice sorcery or divination. But as for you, the Lord your God has not permitted you to do so. The Lord God has not permitted you to do so. Bawal. Bawal sa isang alagad ng Diyos na sumangguni at gawin ang mga bagay na ito. Next slide, kapatid. Ito po yung kwento ni Saul na nakumonsulta sa isang manghuhula, isang espiritista. Sa 1 Chronicles 10:13-14. Saul died, namatay si Saul. Why? Bakit namatay si Saul? Because he was unfaithful to the Lord. He did not keep the word of the Lord and even consulted a medium for guidance. Kumonsulta pa siya ng manghuhula for guidance. Ganon kabigat mga kapatid. Namatay nga siya dahil sa mga katampalasanan niya. Nagkonsulta siya sa isang manghuhula and did not inquire of the Lord. Kaya mga kapatid, bakit tayo kukonsulta sa manghuhula? Sa Diyos ka mag-inquire. So the Lord put him to death and turned the kingdom over to David, son of Jesse. So babawiin ng Lord lahat ng mga ibinigay sa iyong pagpapala ng Lord. Pwede niyang bawiin yung pag namuhi sa iyong Panginoon. Tuloy natin sa Galatia 5:19-21. The acts of the flesh are obvious. Ito po'y gawa po ng flesh ito. Kaya nga mga kapatid, kailangan paglabanan natin itong pita ng laman. Pita ng laman ito Yung urge natin na malaman ng future, urge natin na mapagaling. Mamaya tuturo ko yung papagaling. Mapagaling ako, yayaman ako. Mga kapatid, urge ng flesh yan Sexual, ano-ano po itong acts of the flesh. Sexual immorality. Kaya mga kapatid, hindi pwedeng sabihin sa atin na, mahal ko siya. Ang Diyos ay pag-ibig. So, maintindihan ako ni Lord. Walang ganun kapatid. Walang ganun kapatid. Kapag naghiwalay ka sa asawa mo, huwag ka na mag-aasawa. Yan ang sinabi ng Biblia. Remain single. Kamatayan lang magpapahiwalay mga kapatid. Kaya huwag mong gagamitin na salita Diyos na Diyos ay tuloy natin. Impurity and debauchery. Mga kalaswaan. Idolatry
and witchcraft. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kapatid, kanina ine-emphasize ng kapatid na Noli, ang idolatry, napakasama na gawa. Tingnan nyo ang ginamit dito sa Galatia. Ang idolatry at witchcraft parehas lang. Magkapatid nga sila eh. Idolatry and witchcraft. Yes. Kaya nga itinuturo natin mga kapatid, maring wala na nga tayong rebulto. Pero involved pala tayo sa witchcraft. Mamaya ituturo ko sa inyo, bakit tayo posibleng naka-involve tayo sa witchcraft na hindi natin sinasadya. Hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions. Kaya mga fraternity, bawal ho talaga yan mga kapatid. Faction yan eh. Yung pagkabahabahagi, bawal. Faction. And envy, drunkenness, paglalasing, orgy, and the like. I warn you, as I did before. Ano ang warning ng Lord sa mga gumagawa nito? That those who live like this will not inherit the kingdom of God. Lahat tayo mga kapatid, gusto natin makasama tayo sa kaharian ng Panginoon Kristo. Pag ginawa natin to, maliwanag ang Galatia mga kapatid. We will not inherit. Di po tayo maging tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Ayaw po natin yun mga kapatid. Tuloy natin. Sa Revelations 21:8, ito po sinasabi, but the cowardly, maduwag, unbelieving, di naniniwala, the vile, mga immoral, the murderers, mamamatay tao, sexually immoral, kasama na dyan ang pakikiapid, at yung mga sex before marriage, those who practice magic arts, the idolaters, and all liars, they will be consigned to the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. Ito, naging mas klaro. Susunugin lahat ito mga kapatid. Hindi na nga sila makakasama sa kaharian ng Diyos, susunugin pa. The second death. Kaya po mga kapatid, bakit ibinababa natin ito? Upang hindi masumpungan sa bawat isa sa atin ito. Sapagkat mga kapatid, napakabigat po ng kaparusahan. Nag-ingas na apoy ito mga kapatid. Tuloy natin mga kapatid. Ito po, medyo may kabaan pero sa Acts 19:13-20. Babasahin ko na lang po yung dulo niyan. Dulo, sige tuloy po kapatid. Ito po sinasabi. Bakit ko po binaba itong versikulo ito? Sapagkat ito po ang dapat ginagawa ng mga involved sa witchcraft. Alam mo po kung bakit ko binaba ito? Sapagkat ako po mismo, personally, ako po ginawa ko ito. Sapagkat when I accepted the Lord Jesus Christ and when I was delivered from the grasp of the enemy, sinunog ko lahat. Wala ako tinira. I burned them all. Napakamamahal nun. Mga kapatid, inano ko sa YouTube, sa internet. Isang peraso lang nun mga kapatid. Sobrang mamahal. Bakit? Vintage lahat yun. Hard to find. At pagka ikaw ay mahilig mangolekta, kolektor ng mga occultism, saka witchcraft, hindi na ho pinag-uusapan ng presyo rito, yung hard to find. But I burned them all. Ito po sinasabi sa Biblia sa Acts 19:13-20. Pero babasahin ko lang po sa 18. Many of those who believe, naniwala, now came and openly confess what they have done. Kaya nga lahat na nag-practice ng witchcraft, involved sa witchcraft, nagkonsulta ng manghuhula, they have to confess. Kaya nga inuulit ko mga kapatid, we have to confess this to the Lord Almighty. A number who had practiced sorcery brought their scrolls together, yung mga libro nila, and burned them publicly. They have burned them. Sinunog. When they calculated the value of the scrolls, the total came to 50,000 drachmas. In this way, the word of the Lord spread widely and grew in power. Nalugod ang Lord. Nung ginawa yun, ang power ng Lord, talagang namukadkad. Kapatid, alam mo ba ang value ng 50,000 drachmas? Laki nun. Pag tinignan sa internet, iba ang value ng pera nun. Laki niyan. Tuloy natin, next slide. Ito na. Ito na yung interesting part. Ano-ano itong klase ng occultism saka witchcraft? Mga kapatid, ito, ilan lang ang sinabi ko rito pero napakarami talaga nito mga kapatid. Sobrang dami nito. Kung isa-isayin ko ito, baka abutin tayo ng sequel. 3 worship service pero pinili ko na lang yung pinaka mas prevalent. Number 1, fortune telling. Tama po ba mga kapatid? Number 1 yan sa listahan, di ba? Mga kapatid, ang fortune telling, marami, it consists of so many kinds of instruments to do that. Ito, based on, ito, hindi na ako gagamit ng ano yan. Minaster ko lahat yan eh. Based on my personal experience, number 1, sa ranking, tarot card. May kakaiba po yung tarot card na yan. It is so evil. Katunayan, ang tarot card, ang kanyang accuracy rate is so masyadong mataas. Kaya ang daming naniniwala dyan. Even the greatest, yung mga famous na mga manghuhula, all of them uses tarot card. May symbolism po doon. At yun matatagpo may symbolism na yun sa Freemasonry, sa Mormons. Kasi ang Freemason kasi,
Mormons, saka yung witchcraft, iisa lang yan. Pero pagka dumating ang time, tuturo ko yan. Bakit sila tatlo, iisa lang? Because lahat ng kanilang mga gawa, rites, symbolism, Luciferian rites, iisa lang sila. Ano pa? Number 2, yung what you call this, crystal ball. Yung crystal ball na yan, mga kapatid, hindi naman talaga nakakakita yan dun eh. They are just using it as an instrument para ma-absorb nila yung power. Ginagamit, kaya yung makikita nyo mga kapatid, yung mga minerals, yung iniimpok na, yung binibiling mga, ano tawag dito? Yung mga gems, yung mga parang stones. Actually mga kapatid, halos pares lang yun ng crystal ball. Ang purpose talaga nun, it's a portal. Portal po yun. Kaya akala natin, harmless. Bibili ako nito, pampaswerte ito para lumakas ka, mag-attract ng talino, di ba? Yung mga gems, mga kapatid, wala hong pinagkaiba yun sa crystal ball. It is a portal from the other side. Na pagka, if you use them, wear them, mga kapatid, pinapapasok mo sa buhay mo, mga demonic spirit. Kaya po, bawal po yan mga kapatid. What else? Sa fortune telling, palmistry. Siyempre, the moment na tinignan ng yung palm, hahawakan ng manghuhula. Doon pa lang may transmission na kagad mga kapatid. Kaya nga alam mo, di ba, sabi nga sa Bible, doon nga lang sa mga maling mangangaral, ni wag mong i-entertainin sa bahay, ni wag mong babatiin. Yung pa kayang manghuhula, imagine mo sa Bible, di ko na po kukot dahil baka humaba tayo. Yung preacher na sinungaling, huwag mong patutuloyin sa bahay mo. Ni huwag mo nga babatiin. Tapos, manghuhula, nagpahawak ka pa ng kamay. E di lalo na, transmission. Kaya magugulat ka, imbis na kapayapaan na naramdaman mo, kaguluhan, confusion. Ano pa ba? Yung mga itlog, yung mga tawas na ginagamit ngayon sa matatandang mga manghihilot, mga albularyo. Actually, mga kapatid, that's too basic. Lalagyan ng itlog, lalagyan ng candle, magkakaroon ng formation. At base sa formation, makakapag-conclude ka kung ano ang merong formation ng mga objects doon, numbers, pangalan, tapos i-interpretin mo lang yon. In other words, mga kapatid, kung isa-isahin ko, sobrang dami nito mga kapatid. Mamaya po yun mga kapatid. Actually, yung albularyo yan, sa mga albularyo. Mga kapatid, eto, sige, total sinabi na rin ni kapatid na Sen dito. Yung po bang pagkukonsulta sa mga albularyo, yung nanggagamot, nanghihilot, nagtatapal, is this occultism or witchcraft? Yes. Alam mo kapatid, the moment na may halong bulong, kasi kagaya sinabi, occultism, hidden, secret. Hindi mo alam kung anong source nun eh. At kahit na gumagamit pa siya ng Panginoong Kristo pa ginagamit, merong rebulto, may mga talisman, may mga pyramid pa ako nakita, may mga eye. Alam niyo po, darating ang panahon, ituturo ko pa yan yung mga occult symbols, yung mga may mata, may mga inverted cross, etc., etc. Demonic, those are demonic. Kaya mga kapatid, hindi po subject matter yun kasi napakahaba, no? Napakaraming demonic symbols. Nakakala natin harmless, pero the moment that we wear them, we are attracting demons to our lives. Alam mo, sabi ng Lord, dapat lalayuan natin lahat ng mga gawa ng kaaway, lahat ng mga instrumento ng kaaway. Hindi dapat tayo participant dyan. Bakit? Because the enemy will have a foothold on our lives. Yun po yung kaninang preliminary ko, kaya inunahan ko na po kayo na hindi po na tayo dapat na-attract sa mga bagay na ito. Sapagkat may Diyos tayo, makapangyarihan. Panalo na nga tayo mga kapatid eh. Ano pa hinahanap natin? Kayamanan? Gusto niyo yung kayamanan mga kapatid? Ito sabihin ko sa inyo mga kapatid, kung tayo lahat mayaman mga kapatid, lahat ng mga kapatid mayaman, baka maglakihan ang ulo ng mga kapatid. Alam mo Lord, binabalansin yan. Alam ng Lord kasi kung ano lang yung kaya mo. Kasi baka pag lumamang ka, lumabnaw ka na sa Diyos. Minsan mas gusto pa ng Diyos na tama lang ibigay sa iyo. Bakit lagi ka umaasa sa Kanya? Lagi ka nananalangin sa Kanya. Pero the moment na yumamang ka na sobra, kinalimutan mo na siya. Ang time mo, kinonsume na ng business, ng pera. Kaya mga kapatid, wag po tayong magtatampo sa Diyos. Bakit yung kapatid ang yaman? Ito nakakalungkot eh. May mga churches sasabihin, alam mo, itong kapatid, kaya siya yumayaman kasi grabe mag-tithing to eh. Grabe magbigay ito eh. Pero yung isang kapatid, minamalas kasi ang kunat. Yung ba ang dahilan ng Diyos para yumaman ka kapatid? Hindi. Actually, diba, naituro ko na yan. Hindi pa pala, pero nasabi ko na sa inyo, ang tithing, sa Old Testament lang yan mga kapatid. Generous giving na tayo ngayon. At yan, ginagamit lang yan ng mga pastor para lalo silang kumita. At the moment na ang mga pastor, itinuturo pa rin yung mga bagay na yan, sa panahunan natin, hindi sa Diyos yan. Hindi sa Diyos yan mga kapatid. Ang Diyos, hindi niya kailangan ng pera. Anin ang Diyos ang pera mo? Ang
yaman-yaman ng Diyos natin. Alam mo ba yung generous giving? Yan sinusupok lang ng Lord yung generosity. Ano sabi pa ng Lord? If you sow sparingly, you will reap sparingly. If you sow generously, you will reap generously. Alam mo kasi ang Lord, sinabi sa Book of Psalms nga, hindi ko na po mabanggit dyan, haba tayo. Kapag makunat ka, talagang kukunat talaga ang Lord sa'yo. Makunat ka Pero pagka generous ka, pinagpapala talaga yung mga kapatid. Ganun lang kasimple yun. Pero yung tatakdaan mo na 10%, mga kapatid, sa Old Testament lang yun. At kung alam mo, nagawa ko na po yung aral ko doon. Kung papala o loloobin ng Lord, after neto, ako na tuturo ko sa inyo yung tithing. Dahil nagkaroon po ng misconception about tithing. Tignan nyo lahat ang buong body of Christ. Ito, tapatan na to mga kapatid. Wala pa unahin to pero I have to disclose this. Kaya nagkaroon ng mga body of Christ. Totoong may body of Christ. Pero ano yung body of na nagaganap sa panahunan natin? Ano talaga purpose ng body of Christ na yan? Para hindi nila baguhin yung aral na may ikapu. Kasi alam na nilang hindi talaga aral ni Kristo yan Ngayon, the moment na may magturo na bawal ang ikapu, hindi ka na parte ng body of Christ. Kasi yung body of Christ, we have to maintain na may ikapu, may mga seeding, may mga kung ano nung bigayan na mabibigat. Bakit? To preserve the church. At para magkaroon ng kita ang mga pastor, ang mga bishop. Yan talaga ang katotohanan niya mga kapatid. Meron silang concerted effort na hindi baguhin ang aral. Kasi the moment na katulad to, lumabas po itong One Spirit Church, nagtuturo tayo na walang ikapu. Mga kapatid, hindi tayo kikilalanin ng body of Christ. Dahil number one, in-expose mo kami. Katunayan niya mga kapatid, pag dumating na yung time na ituturo ko sa inyo, magugulat kayo mga kapatid. Naloko, nabudol lang mga tao. Budol talaga mga kapatid. Kaya mga kapatid, loloobin ng Lord. Ituloy natin. Medyo na iba ako. So mga kapatid, sa Isaiah 47:13-15, ito po sinasabi sa fortune telling. All the counsel you have received has only warn you out. Let your astrologers come forward. Those stargazers who make predictions month by month, let them save you from what is coming upon you. Surely they are like stubble. The fire will burn them up. They cannot even save themselves. Hindi nga nila kayang protektahan ang sarili nila yung mga manghuhula. From the power of the flame, these are not coals from warmth. This is not a fire to sit by. That is all they are to you. This you have dealt with and labored with since childhood. All of them go on their error. There is not one that can save you. Mga kapatid, hindi po tayo maililigtas ng mga manghuhulang yan, yung mga prophecy, prophets. Ako nalulungkot nga ako kasi katulayan sa mga body of Christ, daming prophets kuno. Ang dami naman palpak. Kagaya sabi ko sa inyo, kapag hindi natupad ang kanyang prophecy, hindi siya tunay. Mga kapatid, ang Panginoon Diyos, through the Holy Spirit, nangungusap sa atin. Hindi natin kailangan ng alam mo, nangyari, hula-hula lang yun. It's another form of fortune telling. Kapatid, may prophecy ako sa'yo, kapatid. Alam mo mga kapatid, ang prophecy sa Bible, sa Paul, this edifies the whole church, the whole body. Hindi corporate yun, hindi yung isang tao. Dahil the moment na isang tao lang ipaprophesy mo, hula na yun. Fortune telling na yung kapatid. Okay. Yun po yung mga kapatid. The moment na isa-isa lang, bakit mga kapatid? Bakit ka kailangan i-prophecy ng isang prophet kuno, isang pastor, isang bishop? Para pagka binigyan kita ng magandang prophecy, magsisid ka sa akin ng malaki. Definitely kahit di ako manghingi sa'yo, bibigyan mo ko. Di ba po ba? Bibigyan mo ko. Dahil i-bless mo yung pastor na nagbigay sa'yo ng magandang prophecy. Tignan mo ang nangyari, may masamang motibo. Pera-pera lang kapatid. Kapatid, kung ang ipaprophesy mo lang sa isang membro, yayaman ka mga kapatid. Tignan mo sa Bible, sa New Testament, kung nagtuturo pa ang mga apostol ng pagyaman. Spiritual na kayamanan ang tinutukoy mga kapatid, hindi po material na kayamanan. Wala pong ganun. At ito mga kapatid, huwag po tayong magdududa. Kagaya uulitin ko, may authority ibinigay sa atin to trample upon serpents and snake. Mga kapatid, kung nararamdaman mo may spirit of poverty, you declare. I declare in the name of Jesus Christ. Walang spirit of poverty sa bahay na ito. Bakit di natin in-exercise? May sakit sa pamilya mo, exercise mo yung declaration. Alam mo yung declaration, ginagamit mo yung sa pakikipagdigma sa kaaway, hindi po yung pagdideclare ng kayamanan. I-declare mo, napigilin mo, napahirapan ka ng kaaway. Yung po yun ang gamit nun. Awa ng Diyos, ituturo ko rin po yung declaration na yan mga kapatid. Kasi ito po, inabuso po yung declaration na yan. Puro ang declaration, pagyaman, mga kapatid. Budol. Tuloy ito mga kapatid. Kaya nga mga kapatid, binababa na po ito sa panahon to. Huwag na po tayo magpakatanga. Huwag na po tayong blinded mga kapatid. Ang Lord, kaya tayong payamanin ng Lord kung gusto niya, kung loloobin ng Lord. At kaya rin magpagaling ng Lord kung loloobin niya. Hindi natin kailangan magmakaawa pa Lord. Dahil mismo si Pablo, nagmakaawa sa Diyos 3 beses.
He pleaded to the Lord, tanggalin na po ang sakit ko. Ano sabi ng Lord? My grace is sufficient enough. Hindi niya tinanggal ang sakit. Bakit? Alam niya si Pablo yayabang. Kasi lahat ng revelation nasa kanya na lahat. Binaba na sa kanya eh. Lumalaki ng ulo. Ba't hindi nakikita ng mga iba? Ako lang nakakakita. Ganun na kasi si Pablo nun eh. Lahat ng revelation nakita ko na. Na hindi nakikita ng ibang mga elder. Alam mo ginawa ng Lord? May sakit siya. Bakit? Para bumaba ka. Kasi yayabang ka eh. Kaya nga sabi ko sa'yo, ang Lord kaya niyang mag-alis ng sakit. Kaya rin niya magbigay ng sakit. Kaya nga nakita rin ni Kuya Noli ito. Kapag sumusunod ka sa utos ng Diyos, kayang tanggalin ng Lord ang sakit. Tuloy po natin, kapatid. Bakit, mga kapatid? Bakit kailangan hindi na tayo umasa sa mga manghuhulang yan? Sa mga prophecy yan? Yung individual prophecy. Patungkol sa kayamanan, paggaling. Ito po sinasabi, for I know the plans I have for you. Alam na ng Lord, ang plano ko sa inyo. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in the future. Sinabi na ng Panginoon yun. Pinangako ng Panginoon. Pag ang Lord ang nagsalita, tutuparin niya. Tutuparin niya, mga kapatid. Maghintay ka lamang. Gusto mo magkaroon ng anak? Mga kapatid, maghintay ka. Bubuksan ng Lord ang iyong bahay bata. Ginawa na ng Lord yan eh. Binubuksan niya ang bahay bata. Gusto mo magkaroon ng bahay na matitiran, di ka na nangungupahan? Plead it to the Lord. Lord, huling sasabihin ko lang po ito, Lord. Lord, alam niyo po pangangailangan ko. Lord, gusto ko naman po masabing aming tahanan, Lord, kahit pansamantalang sa earth. Ibibigay ng Lord yun, mga kapatid. Hindi mo kailangan magpahula, mga kapatid. Granted na yung mga kapatid. Uulitin ko, exercise your authority. Alam nyo kasi yung spirit of poverty, gawa ng kaaway yun. Nilalabanan yun. Sabi nga, di ba? Submit to the power of God, resist the devil, and he will flee. Pangalawa, mga kapatid, astrology, zodiac sign, horoscope. Mga kapatid, daming guilty rito. Yung mga naniniwala sa zodiac sign, Sagittarius, Virgo, Aries. Ito mga kapatid, para maniwala kayo ng master ko pa yan. Kaya ko sabihin ng mga zodiac sign, malaman ko lang petsa ng birthday mo, alam ko na eh. Wari, Alisa, Sagittarius, diba? Alam mo agad ang ugali nun. Diba? Asa alamin mo lang kung ano yung petsa ng kapanganakan, may modification lang sa ugali. Meron kasi tinatawag na extreme, mediocre, meron ding weak. Marami yan, kapatid. Minaster ko yan, kapatid. Zodiac sign. Tuwan-tuwa pa tayo magbabasa ng zodiac sign natin, mga kapatid. Wag na tayong gagawa nun, titingin. Pag nakita natin zodiac sign, ililipat nyo na. Bakit? Ini-entertain nyo yung spirit ng enemy to have a foothold on your life. Bakit? May spirit doon, mga kapatid. It's a portal. Once na nakikinig ka, naniniwala ka doon sa mga meaning ng zodiac sign, mga kapatid, that is already, you are giving the enemy an authority over your life. Mga kapatid, si Lord binigyan tayo ng authority, tapos pumapayag tayo, magkakaroon pa mas may authority sa atin. Mga kapatid, gising-gising naman, mga kapatid. Tayo may authority over the enemy, tapos ang enemy ngayon may authority over us. Naniniwala ko ba sa zodiac sign? Pero tatapatin ko, kapatid, when I was a practitioner in divination, ang dami kong nabola dyan. Kasi mabasa ko lang ang birthday mo, hahanga ka na, pati favorite food mo, ang gusto mo sa lalaki, gusto mo sa babae. Kasi, yan po yung mga ano po yan eh. Nung bumaba po yung mga pinalayos yung third of the angels, yan po ikinalat niya sa tasang katauhan yung mga hindi dapat malaman ng tao. Yung kagaya ng mga sorcery, magic, fortune telling. In fact, yung pagpapaganda, galing din sa demon yan. Yung sobrang gandang-ganda, yung daming makeup talaga. Bawal yun. Karumal doon kay Lord. Ibig sabihin, hindi mo tinatanggap ang kaloob sa'yo ng Lord. Lahat ng tao maganda sa paningin ng Lord. Tao lang naman ang umuusga na hindi maganda. May pangit may maganda. Bakit? Tao lang nahusga nun. Pero sa paningin ng Diyos, lahat maganda tayo. Kaya nga pagka tayo namatay, di ba sabi, nung nagturo nga ako, yung corrupted body natin, mababago. Maganda na itsura. Hindi ko alam kung ano itsura ko na. Pag namatay ako, nabuhay ako, baka hindi na itsura ko. Di ba? Kaya ba't kayo titingin sa panlabas? Saka ang Lord hindi tumitingin sa panlabas. Puso lang tinitignan ni Lord. Ngayon, ano pa yung astrology? Yung astrology. Yan yung mga stars, yung pinanganak ka ng ako, August 26, 1971. Nalalaman nun kung ano yung moon rising, kung ano yung, kasi kung saan ka east, west, north, nadidetect yan. May mapa yan May chart yan, mga kapatid. Marami astrologers, nadidetect nila kung si Donald Trump, kaya ganyan ang ugali, because yung kanyang astrological charts. Actually yan, kaya tinatlo ko, combination yan. Hindi mo maaring makonclude yung future mo without understanding or knowing yung zodiac sign. At sa Eastern zodiac sign, may sinasabi yung mga year of the boar,
Katulad Year of the Snake. Di ba? May maniniwala pa dun eh. Nasiswertehin lahat ng pinanganak ng Year of the Snake ngayong taong na to. Hindi na dapat mga kapatid tayo nagsusubscribe sa ganyan. Huwag na po tayong naniniwala dyan. Kaya di ba sa mga New Year sa SM, mayroong nga doon mga Year of the Boar, Year of the Snake, di ba? Year of the Dragon. Yun ang contemporary ng Western. Ang Western yung mga Virgo, Sagittarius, sa kabila, Year of the Pig, Year of the Ngayon, minsan, kinukombine yan. Nung ako yung nagpa-practice pa, kaya lalo sobrang accurate ko, pag kinumbine mo yun, 100% accurate yun. Kasi iba, matindi rin na ang ng sa Eastern. Pero bakit kaya tumatama? Bakit napapatama ako nun? Kasi yung mga hinuhulaan ko, hindi naman talaga kumikilala sa Diyos eh. They were all blinded. At kaya nagiging napakamakapangyarihan ko kasi paniwalang eh. Talagang gagawa talaga ng kagilagilas ang demonyo. Tingnan mo sa Mateo 24:24. Ano sabi sa Mateo 24:24? May maglalabasan ng mga propeta, mga ngaral, gagawa ng kagilagilas ng mga bagay, maraming lilinlangin, pati mga pinili ng Diyos malilinlang. Yun po ang kadahilanan kaya tinuturo to sapagkat baka tayo ng mga elected, mga anak ng Diyos, maagaw pa, ma-deceive. Dahil sa mga kagilagila, ano yung kagilagilas? Yung mga supernatural, beyond the normal. Kung nahulaan ko, kapatid, bukas, kakotsi ka, boy, maniniwala ka na sa akin. Di nakadeceive mo na. Naniniwala ka na sa akin. Na-deceive kita. Kaya nga, ingat po tayo mga kapatid. Sige, mga kapatid, balik na lang tayo. Next slide. Ito po. Balik po tayo, kapatid. Ngayon mga kapatid, hindi ko na po masyadong elaborate yan. Yung horoscope, by the way, di ba, may everyday horoscope, yung day-to-day. Actually, mga kapatid, ito lang po, trivia lang po ito. Huwag kayo masyadong niniwala doon yung everyday. Ako po, nag-practice ako niyan. Hindi applicable yun. Hindi lahat applicable yun. Ang talagang nagagamit lang dyan, yung malalaman mo yung ugali, destiny. Kasi pag nalaman mo birthday, lalabas doon yung destiny number. Yung mga number, pag number 1, pag kinumpute mo yung birth date, ang kahuli-hulian yan, 1, may meaning yun. So, alam mo kapatid, bakit paglabag ito? Pinangungunahan natin ng Diyos. Kahit sa hula, pinangungunahan natin Diyos. Inaalam na natin kung ano yung kaloob ng Diyos. Alam mo, ang demonyo, kaya niyang makita yung near future. Nakakakita ng near future yan. Ang hindi niya kaya makita yung dulo. At ang Lord, the moment na nagkonsulta ka ng mga manghuhula, pag nagalit ang Lord, kaya niyang baguhin yun. Magtatampo ang Lord eh. Ngayon, kung hindi binago ng Lord yun, may dahil lang siguro ang Lord. Pero alam mo mga kapatid, nakakakita rin sila. Tandaan mo yung mga manghuhula, nakakakita rin niya mga kapatid. Katunayan, dami nga nabubol eh. Ngayon mga kapatid, saan talaga dapat tayo mag-rely? Mga kapatid, kasagutan sa ating tanong, Biblia. Sabi po sa Psalm 119:105, your word is a lamp for my feet, a light on my path. Hindi natin kailangan pang malaman kung anong darating bukas. Ito lang po, Biblia. Ito. Ba't pa tayo magkukonsulta mga kapatid? Next slide kapatid. Necromancy. Ito po yung kumakausap sa mga patay. Nagtatawag ng mga patay. At alam niyo mga kapatid, pwede ko na rin isama rito yung mga, alam mo yung si Kalawag, si Ed, yung nagkukonsulta ng mga espiritu, mga spirits, mga kaluluwang ligaw, kinakausap pa niya, di ba? Mga kapatid, mga demonic spirits yung. Hindi totoo yung nakakausap mo pa yung mga patay na yun, demonic yun. Ang patay, tulog yun. Tulog ang patay. Ngayon, yung sinasabi nga na ang mga namatay sa kay Lord na may maganda na silang katatayuan, yun po yung mababasa po yung sa parable ni Lazaro. It emphasizes na may guarantee na sila dun. Pero sa totoo lang, wala pa naman silang alam kasi may judgment eh. Gigisingin lahat sila. Patay. Gigisingin ng mga patay. Pero meron na doon assurance na may maganda silang katatayuan. Doon po sa parable of the rich man and Lazarus na may nasa Abraham's bosom na siya. It's an assured na siya doon. Mga kapatid, ito pong pagtawag sa mga spirito, mga patay. Ingat po tayo sa mga television, mga kapatid. Yan, kagaya kay Kalawag, nanonood tayo. Mga kapatid, it is a portal. It's an opening. Kahit television lamang yan. Kaya yung mga horror movies, bawal din po yan mga kapatid. Kasi ang horror movies, tatandaan nyo, when they create a film, nagtatawag po yan ng mga manghuhula, mga medium, spiritists. Nag-ano pa po yan, nag-ritual pa yan, nagdadasal pa yan mga yan. Kaya the moment na nanood ka niyan, bisa may ma-encounter kang horror movies na
May mga Latin pang sinasabi. Patayin mo na yun. Actually, incantation yun. It's an incantation. Nagtatawag na yun, mga kapatid. Ako, nung time na malapit-lapit na ako makilala sa Panginoon, mahilig ako sa horror eh. Pagka may mga Latin-Latin na hinihinaan ko na yung volume. Kasi you are a participant na eh. Participant ka. Ang purpose mo lang, ma-enjoy. Pero mga kapatid, doon pa lang sa title pa lang, alam mo na kagad demonic eh. And yet you are still watching it. Ganon din dito mga kapatid. Alam mo bawal ang kumonsulta ng espiritista, gaya kay Kalawag. Alam mo, ito maraming guilty rito. Yung mga sa probinsya, yung palalayasin yung mga duwending ng gugulo, may mga sa bahay, may mga white lady, may mga at tawag dito, yung kapre. Alam mo mga kapatid, totoo yan, mga demonic entities yan eh. Mga elementals yan mga kapatid. Totoo po yun, mga demonic yun. Ako, isa lang ang term ko dyan. Ito yung kaharian ng demonyo. May duwende, mga kapre. Iba, kaya nila mag-anyo na kung ano-anong itsura eh. Pero mga kapatid, iisa lang yan. Nasa kaharian ng mga demonyo yun. So, bakit tayo magkukonsulta? Bakit tayo na-i-entertain sa mga ganung bagay? Dapat tayo na-i-entertain sa panonood ng mga pelikula o programa na may kaugnayan sa Diyos. Hindi sa mga ganung bagay. Because we are opening the door para makapasok ang entity ng demonyo. Lalo na kung bahay nyo, ginagamit nyo sa bahay-sambahan. Tapos, manonood ka nun, pinapapasok mo lang eh. So mga kapatid, wag pong masumpungan sa atin yon. Next slide. Ito po pa, mga kapatid, sa Deuteronomy 18:10-14, ito po ang babala. Let no one be found among you. Ay, ito na, sabi ko na pala yan. Next slide pala, kapatid. Nasabi ko na yan. Leviticus 19:31, do not turn to mediums or seek out spiritists, for you will be defiled by them. O, nabasa natin yan. Next slide na, kapatid. Nabasa na natin yan. Isaiah 8:19-20. When someone tells you to consult mediums and spiritists who whisper and mutter, should not a people inquire of their God? Tamo? Si Lord na nagseselos na rito. Bakit ka kailangan magkonsulta sa kanila instead of God? Why consult the dead on behalf of the living? Kaya yung mga naniniwala pa na nagpapakita ang lola, nagpapakita ang nanay, tatay, mga kapatid, magising po tayo. Hindi po nyo nanay yun. Hindi nyo po lola yun. Demonyo yun, mga kapatid. Why consult the dead on behalf of the living? Consult God's instruction and the testimony of warning. If anyone does not speak according to this word, they have no light of dawn. Walang liwanag, mga kapatid. Bulag. Tuloy natin sa 2 Corinthians 11:14. Bakit, mga kapatid, pinag-iingat po tayo sa paniniwala na kamag-anak nyo nagpapakita? Sabi sa 2 Corinthians 11:4, and no wonder, for Satan himself masquerades as an angel of light. Kaya niya magpanggap na ako yung nanay mo, ako yung tatay mong yumao. Nagpakita sa'yo, nagpakita sa panaginip mo. Mga kapatid, hindi mo na mapapanagipan yung katunayan, mga kapatid, kung maglalalim lang ako. Pag nanaginip ka ng mga patay, demonyo yun. Kuwari nakakanigip ka ng mga patay, it's demons yun eh. It's a night, nag-i-intrude sa iyong peace. Alam mo kasi, mga kapatid, alam mo po ba na pagka ikaw natulog na peaceful, galing sa Diyos ang peaceful na pagtulog. The moment na ginabagabag ka na namatay, hinahabol ka ng demonyo, ganyan, nightmare, mga kapatid, demonic yun. Magmuni-muni tayo, mag-reflect tayo, baka may nagawa tayo itong kahapon o last week na akala natin harmless, pero yung pala, nagpapasok tayo ng demonyo. Kaya nga, mga kapatid, binababa ko na ito. Baka akala natin, binuksan lang natin yung zodiac sign, okay na. Mga kapatid, hindi okay yun. We are opening the doors for demonic entities to attach into our lives. Kaya mga kapatid, I am warning you. Next slide, kapatid. Yun, hinati ko yun sa tatlo. Yan, necromancy. Those who watch movies and shows that promote talking to the dead. Yan, gaya yung kay Ed. Actually, hindi lang siya. Marami ako na-encounter sa YouTube. Yung mga spirit quester, yung mga naghahunting ng mga namatay, meron pa silang mga ginagamit ng mga paraphernalia, nakikipag-usap. Sasalita sa kanila yung mga patay. Number 2, playing with spirit calling games, yung Spirit of the Glass. Sino ang naglaro na ng Spirit of the Glass dito? Yung totoo. Hindi. Kaya ako tinasabi sa mga kapatid, napakatindi po niyan. Alam niyo po ba na pinakamatindi sa lahat ng gagawin nyo ay mag-Spirit of the Glass? Kasi the moment na nag-Spirit of the Glass, hindi direct involvement na po talaga yan. Invocation po yan. Nagtatawag ka ng demoniko. Sino po yung pumangalan doon, yun. At alam niyo po ba ang ginagawa nun? Didikit sa yun.
Hahantingin ka, no? Minsan papakita sa'yo, kaya nagkakaroon ka ng fear, natatakot ka sa dilim. Kasi talaga andun siya. Ngayon mga kapatid, kung nagawa niyo yung mga kapatid, mamaya, i-confess niyo yung mga kapatid. Ibablock natin lahat yan, isasarado natin yan. Sapagkat binuksan niyo yung portal, pinakawalan niyo yung demonyo. Dumikit sa iyo. Ngayon mga kapatid, the moment na tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo, tanggal na dapat yun mga kapatid. Tanggal na dapat yun. Pero ang tanong, bakit bumabalik? Mag-a-attempt bumalik yan eh. Kaya nga sinasabi sa'yo, alamin mo authority mo. Exercise your authority. Para the moment na gusto niyang bumalik, he will flee. Kaya nga sabi ko, submit to the power of God, resist the devil, labanan mo ang kaaway, he will flee. Yun lang yung kailangan gawin natin mga kapatid upang permanently layuan na tayo itong mga entities na to. Kasi the moment na nag-spirit of the glass ka, didikit talaga sa iyo yun. Kahit sa ka magpuntal, hanggang sa pagtanda mo, magugulat ka, nakadikit sa iyo yun. So kino-confess kay Lord yun. Sasarado natin yun. Consulting a medium or spiritist who claims to talk to the dead. Yun, sabi ko na kanina. Spirit questor. Yan yung mga napapanood natin na nangahanting ng mga haunted house. Tapos maglalagay ng mga ano po doon, mga instrument na magsasalita doon yung mga patay o mga demonic spirits. Tapos kinakausap nila through an instrument. So bawal po yung mga kapatid. We are opening the door. At didikit talaga sa iyo mga kapatid. Alam mo mga kapatid, ang liwanag na sinabi ng Lord, resist the devil, labanan. Pinapapasok mo pa eh. Ini-entertain mo pa. Oh, di ba? You had already violated the law of God. Ang sabi ng Lord, you have authority over the powers of darkness. You have authority over Satan, over serpent. Kasi ang serpent, it equates to Satan. Tapos ikaw, nakikipaglaro ka. Ini-entertain mo sa buhay mo. Mga kapatid, hindi dapat makitaan sa atin ito. Next slide, kapatid. Yung mga spirit questor na yan, mga kapatid, ano po yan eh, they envision peaceful. Alam mo kasi, yung kagaya ng Kilawag, di ba, ang sinasabi niya, may mababait na elemental, di ba? Merong malevolent, malisyoso. Yan naman daw pag binigyan ng pagkain, babait. Minsan magpapatunog siya ng chime. Alam mo yung chime na yan, sa Chinese yan eh. May matumutunog sa bahay nyo, yung pampaswerte, yung nag-a-attract ng swerte. It also pacifies quote-unquote, yung mga evil spirits. Actually, not true. Katunayan, kahit kailan, di naman napapacify yung mga yan eh. Kaya lang, Satan can masquerade into an angel of light. Kaya akala mo, may power nga talaga si Kaluwag. At meron nga talaga mababait na mga elemental. Walang mabait na elemental. Lahat yan, nasa kingdom of Satan yan. Bakit mga kapatid? Hindi dapat tayo naniniwala sa mga patay, nakakausap pa. Sa Hebrews 9:27, ito sinasabi, just as people are destined to die once, and after that, to face judgment. Mga kapatid, pag namatay, isang beses lang tapos judgment ang kasunod nun. So in other words mga kapatid, wala na siyang alam, judgment ang kasunod nun. And in John 10:10, alam mo mga kapatid, bakit ko ibinaba itong John 10:10? Kasi mga kapatid, kagaya paulit ko sinasabi yung authority, gustong nakawi ng kaaway ang authority niyan. Sabi kasi, ang thief na tinutukoy doon si Satan, comes only to steal and kill and destroy. Sabi ng Lord, I have come that they may have life and have it to the full. So bakit kapatid, tinatangkilik pa natin yung mga yan? Ang intention ng kaaway yan to steal our authority. Number 3, talking with the dead yourself. Yan yung sinasabi ko kanina mga kapatid. Yung mga kaanak. Hindi ko na i-discuss yan, na-discuss ko na eh. Nakikipag-usap pa sa lola mong namatay, kapatid mong namatay. Marami ako na-encounter niyan. Meron nga ako isang kaso eh. Sabi niya dahil nagpakamatay yung kapatid niya, nagpapakita daw sa kanya yung kapatid niya at ang sabi sa kanya, magpakamatay na rin siya para sama na sila. Doon pa lang mga kapatid, alam mo agad demonic spirit eh. Dahil kung totoo talagang kapatid na yun, pipigilin siya. Ibig mo sabi, magsama na tayo. Next slide kapatid. Ito, marami ring guilt rito, superstition, pamahiin. Mami, kayo, pamahiin. Mami, bawal na po yun. Bawal ng pamahiin. Yung mga tabi-tabi po, nuno. Mga kapatid, fear yun. Bakit ka nagtatabi-tabi po? Natatakot ka. Baka maapakan mo, mamagapaan mo. Hindi mo nakikita. Mga kapatid, hindi na dapat nakikita sa atin spirit of fear. Mga kapatid, wala ho yung spirit of fear na matatagpuan sa atin. May authority nga tayo to trample upon serpent and scorpion. Bawal po ang superstition. Yung superstition na pagka nagwalis ka papalabas, lalabas ang swerte, huwag ka magwawalis sa gabi, mga kapatid. At pag kami namatay, magpapagpag, mga ganyan, kung ano-ano. Mga kapatid, yan po yan, mga superstition yan na alam nyo po ba, hindi mo lang po kathan ng tao yan.
Yan nag-evolve through the years, pero yung po yan ang nag-input po niyan, mga demonic spirits. Kaya po lumagana po yan. Mapapansin mo, sobrang dami ng pamahin, domestic, international. Bakit? Bakit dumadami? Ano talaga ang purpose ng superstition, mga kapatid? Matakot. Tama po ba? Superstition, matakot. Kasi pagka ikaw ginawa mo yan, baka mamatay ka na maaga. Pag ginawa mo yan, mababaog ka. Pag ginawa mo yan, maghihiwalay kayo. Kita niyo yung common denominator, fear. Ang sabi ng Lord, di ba? Do not be afraid. At ang spiritong ibinigay ng Diyos ay hindi spirito ng katatakutan. Hindi po. Pero kita niyo ang binibigay ng superstition, spirit of fear. At the moment na ang spirit of fear or superstition ay tinanggap mo sa buong buhay mo, ine-exercise mo, you are giving the enemy a foothold into your life. May spirit of fear. Kaya nga mga kapatid, iwaksina po natin yan. Pag tayo na kay Lord na be walking in alignment with God, mga kapatid, wala na po yung mga pamahiin yan. Hindi na tayo natatakot yan. Kahit magwalis ka pa dyan, wala na yung kapatid nun. Na-overcome na natin. O na-overcome na ni Lord yan. Na-overcome na rin natin yan. We are overcomers, mga kapatid. Kaya huwag kayong matatakot yung iba dito. Pag hindi ko ginawa, pag ginawa ko to, baka hindi ako makapag-asawa. Walang ganun. Si Lord ang magbibigay sa iyo ng asawa. Hilingin mo sa Panginoon, bibigay sa iyo ng karapat-dapat na kaparehas mo. Bakit mga kapatid? Bakit binabawal po ito? Bakit sa demonyo po ito? Bukod sa sinabi ko, sa 1 Timothy 4:1-2, saka sa 7, tuloy natin. The Spirit clearly says that in later times, some will abandon the faith and follow. Sinusundan nila yung deceiving, mapanlinlang na espiritu. And mga itinuro ng demonyo. Itinuro po ng demonyo yun. Such teachings come through hypocritical liars whose consciences have been seared as with a hot iron. Have nothing to do. Take note mga kapatid sa 7. Dinagdag ko na yung 7 dyan. Have nothing to do with godless myths and old wives' tales. Rather, train yourself to be godly. Alam mo ba ibig sabihin ng godless myths and old wives' tales? Pamahiin, superstition. Hindi po sinabi yan mga kapatid. Sabi ng Biblia yan. Pag tinagalog po natin yung salitang godless myths and old wives' tales, pamahiin, superstition, bawal. Hindi na po tayo dapat naniniwala dyan. Wala na po yung nanay. Wala na po yung masukupso. Wala na po yung nay. Kaya nga nay, bakit ko po ini-inculcate sa inyo to? The moment na meron pa rin kayong paniniwala sa superstition, may foothold pa rin ng enemy. Dapat sabi nga Lord, hindi na dapat, have nothing to do. Wala na kayong pakialam dyan. Ha? Ano yun? Oh, wala na yun. Yung mga balis-balis, yung nabalis. O, teka, lawayan mo, nabalis. Nausog. Mga kapatid, alam mo yung usog? Mamaya, gusto nyo, bibigyan ko kayo ng kung laloobin na Diyos, pwede kayo magtanong sa akin, sasabihin ko sa inyo. Kasi ang haba talaga nito eh. Pinaiksi ko na lang eh. Alam niyo yung usog, mga kapatid, di ba? Biglang, nung kinausap lang, nagsusukan na. So masabihin sa'yo, yung kausap nun, sabi, kausap lang, nagkausog na. Okay, meron kasing evil eye. Okay, maaari yung kausap mong yun, wala kang kamalay-malay, may mga entities na nakadikit doon. Kaya nga alam nyo ba bakit pinagbabawal ang pakikipagtalik sa iba't ibang klaseng babae? At ang babae, bawat may pagtalik sa iba't klaseng lalaki. Kasi tatanda mo, hindi mo alam ang origin ng lalaking yun o yung babaeng yun. Maka nag-practice ng witchcraft. Kung ano man ang entities na naninirahan sa katawan, alam mo bang ang demonyo, pwedeng ang dami-dami naka-possess sa isang tao? Legions pa nga eh. At the moment ang pagtalik niyan, body become one. Ma-absorb mo lahat ng evil spirit noon. Kaya parami ng parami. Sa the moment mong babae, lalaki, yun din ang dami ng demonyong nasa sayo. Hindi mo alam kung anong mga pangalan. Yes, may soul ties pa. Ngayon, mga kapatid, kausap ka lang bilang sumakit ang tiyan. Alam mo ba yung pagsakit ng tiyan na yun? Actually, it's already a line of possession yun. Kasi, ibig sabihin, ang tindi nung kursunada siyang mag-infiltrate to. Kaya nga nag-react eh. Ayoko lang i-discuss dito kasi malalim na yun mga kapatid. Pero kung gusto nyo talaga magtanong open forum, kaya ko i-lecture lahat yan. Kasi pinag-aralan ko po yan ng mahabang panahon. Pero ito po tinuturo ko, yun lang pong basic. Basic lang po ito. O, pag nilawayan nung nagsalita, tanggal. Bakit? Ano po ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin nun, kapatid? Seal. Nilawayan mo, seal. Sabihin, bumapayag na ako na yung demon na yun, pasok na doon. Seal. Sinil na niya yun eh. Seal. Kasi tatandaan mo, ano yan eh, nagpapaligsahan sino magpoposes sa'yo eh. Eh ngayon, kursunada niya pumasa doon. Nagre-react yun. Actually, kaya nagre-react yun, hindi, merong ano yun eh, hindi talaga siya pure yun, pure. Kaya nagre-react eh. Ngayon, kailangan may tutuwang na isang human. Kasi tatanda mo, demonic spirits, hindi siya makaperform effectively kung walang human intervention. Kasi ang earth natin ito, dominion natin to eh. Squatter lang sila dito eh. Tinapon lang sila dito eh. Para sila
maka-exercise ng kanilang mga gawa, yung mga evil things, kailangan gumamit ng tao. Anyway, mga kapatid, mahaba po yan sa ibang pagkakataon, mga kapatid. Hindi po. Ay, katunayan, seal nga yun eh. Siniseelyuhan mo. Dapat yung pinagpe-pray yun. Prayer yun, kapatid. Hindi sinisil. Seal yun eh. Ibig sabihin, I'm giving permission to depart. Tapos for transmission. Seal yun eh. Kasi, mga kapatid, dila yan. Saan ba galing yung laway? Dila yan. Kaya nga may kapangyarihan dila. Power of life and death. Pero malawak yan kapatid. Pero siguro next time. Tuloy natin mga kapatid. Mga kapatid, ito pong mga superstition can be domestic and imported at meron ding feng shui. Ayan, si Kato. Ito Kat, paprank. Ito Kat, ang feng okay. Ito Kat, tatapatin na kita. At hindi to para kasi total naman, tayo naman to magkakapatid. Bawal yung kapatid. Kasi ang feng shui, po yan? Witchcraft po yan. Occult yan eh. Ang feng shui, ang nag-promote niyan, mga Chinese. Alam mo ang Chinese, alam mo po, ite-trace na ang ating origin yan. Sa kanila galing yung halos matitinding hula, mga pamahiin. Matindi yan, mga oldest civilization yan eh. Grabe ang superstition sa kanila, grabe rin ang hula sa kanya. Ang paniniwala na sa hula. In fact, they are so reliant on hula kasi effective daw. Totoo naman kasi naniniwala sila eh. Kaya nga sabi, they were blinded eh. Blinded po yun. Kaya nakakatotoo kasi gusto mong mangyari. At alam mo, pag nangyayari yun, lalo sila naniniwala. Kaya kita mo, millions were deceived. Billions were deceived. Bakit? Unbeliever eh. Kaya nga kay Kat, who is a believer of Jesus Christ? Hindi ka dapat masumpungan na sa paniniwala sa feng shui. Kasi ano ba feng shui? Ang feng shui, pagka nagkonsulta ka ng feng shui, bukod sa napakamahal lang ng bayad, alam mo ginagawa lang nun, tuturo lang sa iyo mga pwesto-pwesto, yung saan mo ilalagay yung salamin, yung ang pintuan. Kasi bakit daw? Pagka mali yung posisyon, mala. Sa kapag yung lupa, hindi nilagyan nila ng hindi dinasalan, hindi nilagyan ng I Ching o kung ano-ano mga pambasbas nila, kapatid, walang blessing, hindi magiging prosperous. So, ang bottom line, ano ba purpose ng feng shui? To attract wealth. Tama kapatid? Attract wealth. So, sabi ng Panginoon Kristo, for the love of money is the root of all evil. Hindi dapat tayo nahuhumaling na sa salapi. Kasi attraction sa pera yun eh. Kaya ka nagpo-feng shui kasi you want to ensure that your business will be successful. You want to ensure that this house will be prosperous, will be peaceful. Sometimes peace. Ang feng shui, sinasabi rin, it attracts peace to discard evil spirits. Alam mo kapatid, ang tunay na kapangyarihan, si God lang. Jesus Christ. Sabi ko nga, ulitin ko, yung authority, exercise the authority. Exercise that declaration mga kapatid. We can trample upon scorpions and snakes and the powers of darkness. Wala yan, yung mga pungsui na yan, mga kapatid. Kapatid, deklarahan mo lang. I declare in the mighty name of Jesus. Lahat naman ng evil spirits na nandito, lalayas ka. Hindi mo kami gagambalain. At kung ano mang masamang plan mo, wala kang magagawa. We are covered by the blood of Jesus Christ. My authority is Jesus Christ and not you. In Jesus' name. Ganun na kapatid. Hindi mo kailangan hindi ka kailangan magbayad ng daan-daan libong piso dyan. Ang mahal pa maningil. Tama kapatid? Ang mahal. Alam mo kapatid, pero ito kapatid, medyo incidentally, kwento na lang po ito. Nung ako po yung nagpa-practice ng tarot, kasi ako po, nung ako yung nagpa-practice, ang paniniwala ko nung time na yon, ang tarot ang pinakamatinding instrument as a tool for divination nung time ko. Ngayon, inialabanan ako ng feng shui. Sila daw ang tunay. Nabuking ko. Gumagamit din sila ng tarot. So, fake. Kapatid. Kapatid, nung time na yon, kapatid, hindi naman ako ganun kalaki maningi. Kasi actually, ako, nung time na ako nangula, meron akong nililibre, pero pagka alam ko talaga namimilit magbayad, bahala ka. Bahala ka magbayad. Bakit? Depende sa satisfaction mo. Anyway, kapatid, kung gusto mo mag-testimony yan, kaya ko. Kaya lang, uubusin natin oras dito, kapatid. Napakahaba ng experience ko dyan. Pero yun lang, kapatid, tigilan mo na ang feng shui. Hindi kay Lord yan, kapatid. Guguluhin ka na. The spirit of confusion will attach to your life. Pagka yan in-entertain mo, it will confuse you. Nagkakaroon ka ng identity crisis. Anong identity crisis ang tinutukoy ko? Hindi mo malaman ang kalalagayan ko kay Jesus Christ. Am I really saved? Am I really protected? Kaya ang ulitin ko kapatid, believe in the authority given by Jesus Christ to trample upon snakes and scorpion. Kapatid, believe and exercise that authority. Tuloy po natin. Next slide kapatid. Bakit? Anong sinasabi kapatid? Sa Psalms 27:1, the Lord is my light and my salvation. So why should I be afraid? Why should I be afraid of the future? Why should be afraid of yung mga sinasabing malas daw ito, mga pinagsasasabi?
The Lord is my light and my salvation. The Lord is my fortress sa aking saligan, protecting me from danger. Kailangan po ba ng talisman? Kailangan po ba ng amulet? Anting-anting? It protects me from danger. So why should I tremble? Ba't ako manginginig? Yun dapat nating kalalagayan. Hindi dapat tayo natatakot. Sa Psalms 61:3, for you have been my refuge, a strong tower against the foe. Si Lord ang lalaban sa kaaway. Wala kang katatakutan, kapatid eh. Kaya nga inuulit ko, kapatid, do not be afraid. Next slide, kapatid. Deuteronomy 33:12, of Benjamin he said, let the beloved of the Lord rest secure in him, for he shields him all day long. Binabantayan siya, ginagwardyan siya all day long. And the one the Lord loves rests between his shoulders. Sa Psalms 12:7, you Lord will keep the needy safe, and will keep us forever from the wicked. Proverbs 3:24, when you lie down, you will not be afraid. When you lie down, your sleep will be sweet. Kaya mga kapatid, hindi na po kayo gagambalain ng nightmare. Pag kayo nagtitiwala sa Panginoon at tinuturing niyo siya pang refuge and stronghold, mga kapatid, matutulog ka na mahimbing. Walang katatakutan, walang nightmare. Next. Ito, yung mga naniniwala sa amulets, talisman, saka yung mga others used to attract wealth, good health, love, etc. Yung para swerte, yung mga gusto ng, ito, mahilig ito, mga kababaihan. Sa malalaki, pampa-attract ng babae, gayuma. Yung iba naman babae para mag-attract ng, ng mga swerte, maganda sa karir. Ito mga kapatid, tanong lang, bakit kaya ang daming nahuhumaling sa mga ganitong bagay? Agimat. Why do people wear them? Number 1, to protect them from evil spells and malevolent spirits. Naalala nyo, di ba Lola, may mga mami, yung mga bata, nilalagyan pa ng kung ano-anong dinidikit sa katawan, di ba? Para daw hindi gambalain ng mga nilalang, hindi mausog. Yan po yung mga kapatid. Kasi gusto natin maprotektahan sa evil spell, sa malevolent spirit. Kasi naniniwala sila sa mga aswang, mangkukulam, mambabarang. Pero take note mga kapatid, totoo po yan. Yung mga barang, kulam. Ito lang ang sasabihin ko sa inyo, hindi tatalab ang kulam at barang sa mga alagad ng Diyos. Hindi po tatalab yan. Ako nagsasabi sa inyo mga kapatid, hindi po tatalab. Kahit ulit-ulitin pa nila, hindi tatalab yun. Meron po tayong shield. Ano po yung shield? The blood of Jesus Christ. It's the blood of Jesus Christ. Alam mo po yung pagbubuo ng dugo ng Panginoon Kristo. Takot ang demonyo dyan. Natalo siya eh. Akala mo, na-humiliate ang Lord? Hindi. Natalo siya. Bakit? Ang alagad ng Diyos, ang mga kumikilala sa Diyos, protected by the blood of Jesus Christ. So why would you wear amulets, talisman? Hindi mo kailangan yan. Number 2, bakit ginagawa nila yan? To gain an advantage over others. Para yumamang ka. Para ikaw, hindi ka masyado magtatrabaho, pero siswertehin ka. In other words, you want to take mas mataas ka sa iba. Angat ka. Number 3, to defend themselves against accidents and sickness. Yan, kagaya sa mga sundalo. Para hindi daw sila tamaan ng bala, makaiwas sa bala. Alam mo mga kapatid, kagaya ng sinabi ko kanina, ang Panginoon na magliligtas sa iyo. Patutulugin ka niya ng mahimbing. Hindi mo kailangan ng mga agimat. Next slide kapatid. Bakit po mga kapatid, dapat tayong umiwas sa mga bagay nito? Sa mga pampaswerte, proteksyon, etc. etc. Sabi sa Hebrews 13:5-6, keep your lives free from the love of money. Alam mo kasi, ang tunay na talagang dahilan niyan, bakit naglalagay ka sa bahay ng mga, yung pusang gumaganyan, o yung mga yung palaka, yung year of the, alam niyo po ba ang palaka? Tapatan tayo, tingnan mo sa Revelation. Yan yung mga evil spirits yan. Yung manifestation ng evil spirits, palaka, kapatid. Tapos may palaka ka. Yung pusa, mga kapatid, kung sabihin ko sa yung ginagamit ng mga witches yun, especially black cats. Anyway, hindi yan ang topic ko. Tuloy natin. Keep your lives free from the love of money and be content with what you have. Alam mo kasi kaya mo ginagawa yun, hindi ka kontento eh. Because God will never leave you, never will forsake you. So we say with confidence, the Lord is my helper. Kapatid, the Lord is your helper. I will not be afraid. What can mere mortals do to me? Kita mo, sa verse pa lang yan, dalawa agad ang hinit niya. Protection sa danger. Sabi dito, what can mere mortals do to me? Hindi ako maano ng tao, hindi ako masasaktan. At hindi ko problema ang pera, hindi ko problema ang aking kakainin, yung pangangailangan ko because the Lord is my helper. Siya ang tutulong sa atin mga kapatid. Hindi natin kailangan ng pungsyoy. Hindi natin kailangan yung pusang gumaganyan. Ako nga nalulungkot eh. Hindi ko na ako babanggit ang pangalan. May kilala akong pastor eh. New Year eh. Naglagay ng ng itlog, naglagay ng pampaswerte. Ako talaga nasyak eh.
pastor ka tapos maglalagay ka ng mga pampaswerte sa New Year. Kung sabihin ko sa inyo kapatid, ang New Year, hindi sa Diyos yun. Alam mo kapatid, ito sensational to. Pag itinuro ko sa inyo to, ang bagong, yung New Year na yon, meron Diyos-Diyosang sinasamba doon. Galing sa Roman, isang Roman, God yun. Pag sinabi Roman God, demon yun. Si Janus. Pag itinuro ko yan mga kapatid, masyasya kayo. Ang tindi ng deception. Akala mo, pag nag-celebrate ka ng New Year, seswertehin ka. Kapatid, kalapastanganan sa Panginoon Diyos yun mga kapatid. Bakit? Nagtitiwala ka na pag tumalong ka, tatangkad ka, pag tumalong ka, magnagalagay ka ng mabilog-bilog, dadami pera. Kapatid, sinasabi ko na sa inyo, rely on God alone. Seloso ang Panginoon natin. Hindi mo siya pwedeng ikumpara sa mga ganyang myths. Sinabi ng Lord, ang pamahiin, avoid these old wives' tales. Wala na yan kapatid. Di totoo yan. Next slide kapatid. Hindi ko na babasahin to kapatid. Si nanay, mamaya, kailangan natin pong i-pray ito. Mga kapatid, kung babasahin natin Psalm 91, yan ang ultimate protection. Alam niyo po ba ang Psalm 91, when you pray using Psalm 91, ito na yung verse ng Bible na napakatindi sa protection from the enemy. So hindi mo kailangan anting-anting. Pero sinasabi ko sa'yo, huwag mo siyang gagamitin na para bang siyang orasyon, ritual, hindi. Sinasabi ko lang, kung may prompting sa'yo na i-pray mo yan, gamitin mo. Sapagkat kapatid, this is a very powerful prayer ni Haring David. Tuloy po natin kapatid, di ko natin babasahin yan. Alam na ng lahat yan. Kahit 10,000 pa ang patay sa harapan mo, di ako matatakot. So anong remedyo? Patapos na po tayo kapatid. Anong remedyo ngayon? Sabi po sa Acts 19:19-20, yun nga po, sunugin. Ano po dapat natin gawin? Ito na po, patapos na tayo. Anong dapat natin gawin? Kung nagawa natin ito unintentionally or knowingly, anong dapat natin gawin? Unang-una, kung meron pa tayong natatagpuan pa sa bahay natin na mapampaswerte, kapatid, huwag nyo nang paghinayangan kung mahal yun. Sunugin nyo na, itapon nyo na. Huwag nyo pamimigay. Bakit pamibigay nyo? Kawawa naman yun na pagbigyan nyo. Pinasahan nyo lang ng evil spirit. Mga kapatid, sunugin, wasakin nyo na. Yung mga rebulto, wasakin nyo na. Wasakin nyo na lahat-lahat ang mga occult objects, witchcraft objects, sunugin na yan. Waksin natin at i-renounce natin yan kapatid. Never will I do it again. Sa 1 John 1:9, ito po yung sasabihin ko sa inyo mamaya, magpe-pray tayo, confess. Confess your sins. Kaya kung sino yung nagbukas ng portal ng Spirit of the Glass, na palagay nyo, parang ginubulabog pa rin kayo, hindi kayo magkaroon ng peace of mind. Mga kapatid, palalayasin natin yan. But I need you to confess it. Kahit ngayon pa lang, haba ko nagtutuloy sa pagtuturo, confess it to the Lord. Nagsisisi na po ko, Lord, nabuksan ko po itong portal na ito. Manamin Diyos, patawarin mo ko. I pray to the Lord God Almighty, isarado na po ito at i-banish na po ito, itong evil spirit ng aking napakawalan. In the name of Jesus Christ. John 1:12, sabi po rito, so 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Lilinisin tayo ng Lord. Kaya kahit anong bigat pa na nagawa natin kasalanan, lilinisin tayo ng Lord. John 1:12, yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Believe in His name. Maniwala ka sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. At ito pa, sa John 14:23, Jesus replied, anyone who loves will obey my teaching. Kapatid, naituro na ito, naibaba na, obey. Diba sinabi, huwag na maniniwala sa pamahiin, obey. Sinabi ng Lord, bawal itong mga bagay na ito, obey. Hindi na dapat makikitaan sa bawat isa sa atin. Next slide kapatid. Ano naman ang outcome at anong epekto? Kapag ginawa natin yung sinasabi ko, sunugin, durugin, tapon, ibaon, i-confess, maniwala sa Panginoong Jesucristo at obey the teaching of the Lord. Freedom from bondage and oppression. Hindi ko na babasahin yung mga ang dami yan. Sulat nyo na lang yung verse. John 8:36, Galatians 5:1, ang tinutukoy po dyan yung pagpapalaya. Alam nyo po yung bondage and oppression dyan, spiritual bondage po ito. Pwede rin po yan yung bondage from sin. Kung nararamdaman nyo para bang may inclination pa kayo na parang maniwala doon o sumubok doon o parang attract ulit doon mga kapatid. Pag ginawa po natin yon, yung kanina sinabi ko mga kapatid, confess, believe, sunugin, at obey my teaching, ito po ang kahinatnan nyo. Freedom from bondage and oppression. Palalayain kayo sa enslavery ng kaaway. 1 John 1:9, all your sins have been washed away. Lilinisin kayo. Purification mga kapatid. Malilinis kayo.
Mawawala na rito mga kapatid yung papasok sa mind mo na ako ba'y worthy pa ba ako? Kasi hindi naman ako masyado nakaka-attend sa church. Baka lumalayo na sa akin, Lord. Alam mo, gawa ng kaaway yun. Yung binubulong-bulong sa'yo na hindi ako worthy, makasalanan ako. Kapatid, yan ang accuser na yan, demonyo yan. Ang Lord will never condemn you. The Lord will never condemn you. Katunayan yun. Hihikayati ka ng Lord, lumapit sa akin. Hindi ka palalayuin ng Lord. Kaya tanggalin mo na kapatid yung naiisip mo na hindi ka katanggap-tanggap sa Lord. Have a renewed mind. Have a sound mind. Number 3, you become a child of God. John 1:12. Mga kapatid, pag naging anak ka ng Diyos, ano ibig sabihin pag anak ka ng Diyos, mga kapatid? Lahat ng benepisyo, lahat ng pabor. Pero ang pabor na tinutukoy ko mga kapatid, hindi naman material. Pero ang Lord kaya rin magbigay ng material na pagpapala. Pero ang Lord definitely will give you favor. Kasi children ko ba? Dalawa ka lang kasi dyan eh. Children of Satan, children of God. Now, sa Luke 10:20, your name is now written in the book of life. So, ano pang isang pabor na maidudulot sa atin ito? Our names will be written in the book of life. Ngayon, naituro ko na po noong nakaraan yan, meron lang possibility matanggal ka kung hindi ka naman genuine na Christian at tumalikod ka talaga. Kasi ang salvation, hindi na naaagaw talaga yan. Nasa sa tao na lang yan kung ikaw mismo intentionally tatalikod. Kasi ang salvation para sa lahat, libre. At hindi babawiin ng Lord yan unless ikaw ang umayaw. Kasi I want to be clarified, baka sabi kasi ni iba, hindi ka ba naniniwala, attorney, na ang salvation is hindi na mababawi? Naniniwala ako. Hindi na mababawi kung genuine ka. Pero pag tumalikod ka, intentionally, bakit si Judas? Natanggal nga Alagad pa ng Diyos, nagpapalayas din ng demonyo, nagpapagaling yun. Pero intentionally, binitray niya si Jesus. That is intentional. So, kaya siya natanggal. 5th, Jesus is now your new master. John 14:23, 1 Corinthians 6:19-20, Romans 10:9-10. Bakit ko sinasabing new master? Mga kapatid, nung tayo nasa kamunduhan pa, di ba nabanggit ko, God of this age, God of this world. Kasi bakit sinabing God of this world tong si Satan? Kasi ang daming non-believers nabubuhay sa pita ng laman. Pinayagan nila ang si Satan na magkaroon ng authority over them. Kaya naging Diyos sa dito ng mundo. Pero hindi totoo yun sa mga Kristiyanong katulad natin. Dahil ang authority, ang Diyos lamang ay Diyos ng buhay. Hindi si Satanas. Yung unbelievers lang po yun. At ang ating master, ang may authority lang over our lives is Jesus Christ. Wala na pong iba. Mark 16:17, you have been given, ito yung sinabi ko kanina, you have been given power and authority to destroy the works of Satan and the occult. Kaya mga kapatid, just declare, exercise your authority. You have power over the works of the darkness, and that includes witchcraft and occult. Kaya hindi totoo kapatid, hindi mo malalagpasan to kung tunay mo talagang i-exercise ang authority. And you will believe in your identity. Next slide kapatid. Now, how to maintain, tapos na po ito, how to maintain our freedom and victory over darkness. Kasi ang tanong, may outcome, may effect. Pero how can we maintain this freedom? How can we maintain this victory? Paano magpapatuloy po? Number 1, sa Acts 19:18-20, make 100% stand for Jesus. 100%. Dapat hindi 99, hindi 97, hindi 96. 100. Kasi pagka 99, may 1% na foothold. Paano kung 50% na si Jesus Christ, 50% foothold? Baka dumating ang time, mabawasan. Lumamang yung kaaway. So, 100%. Number 2, join or maintain in a church that believes in Jesus and believes in His power and authority. Matthew 28:18, Philippians 2:9-11, Colossians 2:15. Bakit ko po sinasabing you have to join or maintain in a church that believes in Jesus and believes in His power and authority? Hindi naman lahat ng nagtuturo, hindi naman lahat ng church, talaga kay Jesus Christ. Marami diyang budol. Pera lang talaga habol sa mga membro. Tapatan na kapatid. Ako, I can attest to that. Ito, tatapatin ko na po kayo kapatid. Ito, mabigat ito, ibababa ko. The moment na ang isang church, i-impose pa rin ng ikapu hanggang ngayon, na talagang very strict pang application, na magnanakaw ka, ninanakawan mo ang Panginoon Diyos kapag hindi ka nagbigay ng ikapu. Hindi po tunay yun. Ako na po nagsasabi mga kapatid, nasa libro po, wala ka po mababasa sa New Testament na sinabi ni Kristo at ang mga apostol na mag-ikapu. At kung meron masitas na nabanggit dito, rebuke pa ang inabot ng Pharisees. Bakit kayo puro tithing na lamang at nakalimutan nyo ng mas importante, yung justice and love? Tandaan mo, nung sinabi ni Jesus Christ yun na bakit tithing lang pinopokus yun, hindi naman ibig sabihin nun applicable yan sa mga hentil na katulad natin. Kasi ang mga Israelita, talagang obligated sila mag-practice ng tithing. Talagang it's a mandate for them. Na pagka hindi ka nagbigay ng ikapu, you are robbing God. Pero hindi po inutos yan
sa mga hintil sa panahon natin. Wala ka pong mababasa sa Biblia na itinuro ang tithing. Kaya nga po yung tithing na yan, naging ano po ng body of Christ yan, sapagkat ayaw nila na magse-surface ang isang church na will contradict yung kanilang nakasanayan na. Bakit? Dahil ibinaba na nga nila yung tithing na yan, hindi nila mababawi yan. Bakit? It's already an admission na nagkamali sila. It's an error on their part to preach that up to this date, may tithing pa rin. Ang sinabi ng Lord yung sa Corinto, yung binaba natin na cheerful giver, kapatid. Ang masakla pa, papangalanan pa yung nagtatithing. Aalamin pa sweldo mo. Kapatid, kapag ka nagbigay ang isang kamay, hindi dapat nakikita ng isang kamay. Bakit? Walang reward kay Lord John. Sabi ng Lord, pag ikaw nagbigay, wala nakakaalam. At the Lord will reward you in secret. Study the Bible para to maintain yung victory and freedom. Pray always. Yan, yung mga ginagawa ng mga kapatiran, nananalangin. Alam mo kapatid, maganda po ang pananalangin. Ang akin lang pong guidance sa pananalangin, make sure lang, kasi alam mo kasi, ang akin lang sa pananalangin, ang guideline lang kasi po dyan yung sinasabi na ayaw na Lord ang paulit-ulit na na dasal. Kasi ang Lord, alam na niya. However, if we want to supplicate, make sure that ito po galing sa puso. Hindi it's a ritual. Kasi kagaya ng ibang ginagawa, ritual eh. It's a ritual. Para, alam mo, ito, tatapatin ko na rin po kayo. Yan, sa mga Pentecostal, sa mga prophetic churches. Alam mo kaya, ang intercessor, meron talaga intercessor. Katunayan, si Abraham intercedes para hindi magunaw ang Sodom and Gomorrah. Esther interceded. Marami pong mga nag-intercede kay Lord para hindi po mangyari ang isang bagay. Si Nehemia, mga nag-intercede yan eh. Kaya lang kung ang purpose, kaya hinihimok na manalangin, may masamang motibo para magmukha silang mga banal. Yung kagaya yung mga churches na who believes in yung nagpo-promote ng prosperity gospel. Ang purpose na lang nila, kaya niya ginaganap yan, para isa fasad, para hindi sila mahalata na talagang the real purpose is to gain money, to acquire money. Kaya ang ginagawa nila, kasi tatandaan mo yung mga nagdadasal, yan ang talagang pinakamatinding magbigay. Kasi nagawa na nga nilang magdasal eh. Magpuri sa Diyos. At ang kanilang time dedicated sa panalangin, hindi talaga tatanggihan. Kaya lang, ang tanong lang dito, kung yung church na iyon, ang talagang purpose niya is glorify ang Panginoon. Kasi kung ang purpose noon para isa fasad lamang, para lang to make it appear na blessed, to make it appear na they're holy. Pero in reality, gusto lang talagang pera lamang. Kaya nga, ingat lang po tayo doon. Ngayon, sa church natin, mga kapatid, hindi naman po natin ito pinagmamalaki, pero mga kapatid, alam nyo naman po, hindi kinakalakal ang salita ng Diyos dito. We are not taking advantage. Wala nga pong sweldo ang mga preacher, ang mga elder, walang pera. Kaya, hindi ko po kailangan promote ang ating intercessor, pero ang masasabi ko lang po, very genuine po ang ating intercessor sapagkat wala po tayong pinopromote dito kundi ang Panginoon lamang at pagtulong sa kapwa. Hindi po tayong ginagawa to bilang pasad lamang upang mapagtakpan ang prosperity gospel. Alam mo, yung mga gumagawa niya, yung talagang sobrang promotion sa mga intercessor, sa mga prosperity yan. Bakit? Para hindi mahalatang pera-pera lamang. Nadadivert yung attention. Yun po mga kapatid. Nakita ko na yan eh. Kaya nga sabi ko kapatid, ang church natin very controversial ito because we are disclosing the truth. We are yung hinuhubaran natin ang mga maling gawa. Kailangan natin gawin yung kapatid. Bakit? Kung hindi ko gagawin yon, mga kapatid, di na ako tatayo rito. Bakit? Isa rin lang pala akong huwad. Isa rin lamang pala ako sa compromise na preacher. Isa rin lamang po pala ako sa gusto ko lang magturo ng magpapasaya sa mga tenga nyo. Hindi pa mga kapatid, masakit kung masakit. Pero ang katotohanan na magpapalaya sa atin mga kapatid. Sa Galatians 3:1, 2 Corinthians 10:5, take care of your thought. Yan yung sinasabi ko, renewal of the mind. Ang kalaban natin, ang aatakihin sa atin, thought. Kapatid na, thought. Papasok sa isip nyo, paano na kaya utang ko? Paano ko babayaran? Wala akong pera ngayon eh. Mga kapatid, that's already doubt. Doubt yun mga kapatid. Yung hindi mo nagdududa ko, mababayaran ng utang mo, doubt yun kapatid. Hindi dapat makita sa mga isang Kristiyano ang pagdududa. Kapatid, malala na yung sakit niya eh. Gagaling pa kaya? Kapatid, huwag ka magsasalita ng gagaling pa kaya. Mga kapatid, kung loloobin ng Diyos. Ito ang salita kung loloobin ng Panginoon. Bakit? Mga kapatid, dito atake yung demonyo. Kaya sabi ng Lord, renewal of the mind. Have a sound mind. Kailangan stable ang mind mo. Fix. Hindi matitinag. Walang duda, walang fear. At kung naniniwala ka talaga may magandang gagawin ng Lord, naniniwala ka talaga, walang duda. Number 6, know who are in Jesus. Who you are in Jesus. Yun yung identity mo.
and I am accepted. I am secure. I am significant. Bakit? Ang dami kasi mga kapatid, porque hindi maganda ang katatayuan sa buhay, nagdududa na kung talagang kay Lord siya. Bakit hindi siya pinagpapala ni Lord? Bakit yung isang kapatid pinagpapala? Do not compare yourselves to others. Mga kapatid, iba-iba po ang kaloob ng bawat isa. May pinagkalooban ng kayamanan, may pinagkalooban ng talino, may pinagkalooban ng ganitong bagay. Mga kapatid, meron ng isa sa atin na walang isa. Kaya nga tayo iisang body. Iba-iba pong mga parte. Iba po ang function ng bawat isa. Hindi naman pwedeng puro tayo ulo lang o puro kamay lamang. Kaya mga kapatid, hindi po dapat makitaan sa atin ng nagdududa tayo sapagkat ang isa yumaman. Ang isa'y sinwerte. Walang ganong kapatid. At hindi rin bahilan yon dahil mas babad siya kay Lord. Alam mo bakit mga kapatid? Pag ganun kasi naging kaisipan natin mga kapatid, magiging ritual na ito. Kasi lahat babada na. Dahil yung pala ang sukatan para, alam mo, tinitignan ng Panginoon ang puso. Tandaan nyo kapatid, puso ang tinitignan. Hindi yung panlabas. Maaring gumawa kayo ng mabubuting bagay, pero yung kalooban nyo, hindi nararapat sa Diyos, mga kapatid. Hindi ka talaga pagpapalain. Kaya mga kapatid, suriin natin puso. Huwag tayong titingin sa panlabas. Iba ang, tandaan nyo kapatid, maaring sa panlabas mo, ganyan ka, iba ang nakakita ng Lord sa puso mo. Hindi tumitingin ng Lord sa labas, sa puso. Kaya magtataka ka, bakit si Pablo napili? Sa dinami-dami ba naman tao? Mamamatay tao pa, pinili. May nakita ang Lord sa puso ni Pablo. At tunay nga, anong ginawa ni Pablo? The greatest evangelist. May nakita siya eh. Kaya mga kapatid, wag mo nating isipin na tayo insignificant, walang kwenta sa Panginoon, wag din nating isipin na tayo hindi na nalulugod ang Lord. Katunayan mga kapatid, ang Lord, kagaya sa prodigal son, nagkasala ka, lapit ka sa Kanya, tatanggapin ka ng Ama. Si Jesus Christ, sabi niya, nung nawala yung 99, hinanap niya yung isa. Tama? Diba kapatid? Iniwan niya yung 99, pwedeng lapain yun eh. Pwedeng lapain ng wolf yun. Hinanap niya yung nawawalang isa. Kaya huwag mong isipin kapatid na porke bubuka sa kasalanan, paulit-ulit ka nagkakamali, hindi ka na patatawarin ng Lord. Mga kapatid, mahal ka ng Diyos. Iiwanan niya yung 99 para hanapin ka. At pagka nagbalik loob ka sa Panginoon, libo-libong anghel lang nag-aawitan sa langit. Amen. Next slide kapatid. Ito, ano na lang po ito? Pasada na lang po ito. Ano po yung promise of protection from the Lord? Kasi po, ito na po yung sum up. Ano po yung pangako ng Panginoon Diyos sa ating lahat? Pangako na lang po ito. Hindi ko na po babasahin yung mga verse. Tignan nyo na lang po. The Lord will fight for us. Number 1, ipaglalaban tayo ng Diyos. Number 2, no reason to be afraid. Walang dahilan para matakot. Number 3, we can sleep well. Wala na nightmare. No fear from nightmares or hunting. Number 4, the Lord is our fortress. 5, no evil can harm or conquer us. Number 6, no fear of bad news. Diba, meron dito natatakot, baka ganyan, may masamang balita. Walang ganoon. Walang natatakot. Sa Psalm 112:7, tignan nyo. Hindi siya natatakot sa masamang balita. Secure, safe from harm, no tragedy will befall. Protected from Satan. Jesus will be with us. And lastly, the Lord will not forsake us. Shalom po. Glory be to God, mga kapatid. Amen po. Amen, kapatid. Thank you for watching our weekly sermon. Tune in online every day to connect with us and deepen your faith. Don't miss out on this opportunity to start your day with God's Word. Shalom.